Iligtas niyo ako! Iligtas niyo ako! Ako si Su Liancheng ng pamilya Su. Sino ang magliligtas sa akin? Saklolo, tulungan ninyo ako. Sino ang sasagip sa akin? Ito ay kaluluwa ni matandang Su ng pamilyang Su sa Jiangcheng. Binata, ikaw. Nakikita mo ako? Dalian mo, kontakin mo ang pamilya ko. Sabihin mong maghanap sila ng taong magliligtas sa akin. Ako si Su Liancheng ng pamilyang Su. 6 na araw na akong nakakulong dito. Kung dumating ang ika-7 araw, tapos na, tilaok ng tandang, dumating na ang ika-7 araw. Huli na para maghanap ng sasagip, malapit na akong maglaho. Matandang Su? Kanina, sinabi mo na kung sino man ang magligtas sa iyo? Handa kang ibigay ang lahat ng iyong kayamanan? Totoo ba iyon? Ay ano ngayon kung ibibigay ko ang lahat? Huli na ang lahat. Ang hadlang na ito ay hindi kayang sirain ng karaniwang tao. Binata, mabuti kang tao. Huwag ka nang madamay sa gulo na ito. Umalis ka na. Binata, huwag mong hawakan. Ang hadlang na ito ay bumibitag sa kaluluwa ng tao. Kung hinawakan mo, malalagot ka rin. Ito. Matandang Su, tara na, ihahatid kita sa inyo. Buhatin ang kabaong. Lolo. Menghan, huwag kang magulo. 7 araw na. Dapat nang ilibing ang lolo mo. Kapag namatay ang tao, dapat ilibing na ito ng payapa. Menghan, kahit apo ka sa dugo ng pamilyang Su. Ngunit, hindi mo naman siguro hahadlangan ang paglilibing kay matandang Su, hindi ba? Ika-7 araw na ngayon, kung hindi pa rin bubuhatin ang kabaong pagkalipas ng tanghali, si matandang Su ay masisira ang kapayapaan ng kaluluwa. Tama na. Ako ang magdedesisyon ngayon. Dapat ilibing si matandang Su ngayon. Kapag nalibing na siya, ako na ang masusunod sa pamilyang Su. May tao ba riyan? Ihanda na ang libing. Hindi maaari. Pakiramdam ko ay may pag-asa pa si Lolo. Tiyak na may pag-asa pa si Lolo. Minghan, pumanaw na ang lolo mo 7 araw na ang nakalipas. Gusto mo ba na, kahit patay na, hindi mo pa rin siya hahayaan na magpahinga ng payapa? Ako. Mga taga-pamilya Su, ang inyong Su Liancheng, bumalik na ang matandang Ginoo Su. Lolo? Lolo! Nasaan si Lolo? Hoy, niloloko mo kami. Ngayon wala nang makakapagligtas sa iyo. Mga tauhan. Munting guro, kaluluwa pa lang ako ngayon, hindi nila ako nakikita. Dalhin mo akong pabalik sa katawan ko, dali. Tutulungan kitang magpaliwanag. Iyon pala ang dahilan. Ang kaluluwa ng matandang guro ay nandito ngayon. Basta payagan ninyo akong ibalik siya sa kanyang katawan, siya mismo ang makakapagpaliwanag sa inyo. Kaluluwa? Nagsasalita ka ng walang katuturan. 7 ng araw patay ang matandang guro. Anong kaluluwa pa ang sinasabi mo? Menghan, maniniwala ka ba sa kalokohan ng batang ito? 7 araw nang wala ang lolo mo. Kahit patay na siya, hindi mo pa rin siya pinapatahimik. Mga tauhan, bugbugin ninyo siya.
Numero 14. Kalye Yuquan. Anong numero 14? Kalye Yuquan. Nagpapanggap na manghuhula. Bugbugin siya. Sandali. Numero 14, Kalye Yuquan? Doon nga, sa bus stop ng numero 14, Kalye Yuquan. Bigla siyang hinimatay at pag-uwi, wala na siyang buhay. Nakaligtas mo ba talaga ang kaluluwa ni Lolo? Talaga bang maililigtas mo si Lolo? Tama? Ngayon, kailangan lang ibalik ang kaluluwa ng matandang guro? Sigurado akong 10% na magigising siya. 10%? Ginoo, basta mailigtas lang ang lolo, anuman ang halaga, kayang sagutin ng pamilyang Su. Tama na. Lin Fan, isa ka lang driver ng taxi. Nagpapanggap ka pa rin na isang manghuhula. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Isa kang taxi driver? Sino ang nagsabing ang isang taxi driver ay hindi makakasalba ng buhay? Sino ang nagsabing ang isang taxi driver ay hindi makapagliligtas ng buhay? Kung wala itong proteksyon ng one-ling umbrella, pagkalipas ng tanghali, ako ay maglalaho na, magkakalat ang kaluluwa. Batang guro, iligtas mo ako. Paanong makapagliligtas ng tao ang isang taxi driver? Mali talaga ang pag-iisip ko. Patay na si Lolo at hindi na siya babalik. Tama ka, Minghan. Napaka-inosente mo talaga. 5 minuto na lang at lalagpas na sa tanghali, bilisan mong ipahanda ang labi ni Lolo. Kung hindi, hindi magiging mapayapa ang pagkamatay niya. Tama. Kapag lumagpas sa tanghali at hindi pa nailalabas ang labi, ikaw na legal na apo ay mababatikos ng tao. Tuturo ang mga tao sa iyo. Bilisan mo na't ilabas ang labi ng matanda. Ang sinasabi ko ay totoo. Kung wala itong proteksyon ng one-ling umbrella, ang kaluluwa ng lolo mo ay mabilis na maglalaho. Pagkalipas ng tanghali, hindi na siya magigising pa. Tama na. Isang taxi driver ka lang. Anong karapatan mo na pakialaman ang pamilya Su na makialam? Umalis ka. Anak-anak, sutil. Nagsisimula ng maglaho ang kaluluwa, ngayon ang posibilidad na mabuhay ang lolo mo ay 70% na lang. Gusto mo ba talagang sumuko? Ako? 4 na minuto na lang. Kung hindi pa mailalabas ang labi, hindi magiging mapayapa ang kamatayan ng matanda at magdadala ka ng kasalanan ng kawalang galang. Manghan, huwag ka nang maghintay. Naglaho ang kaluluwa? 70% na lang ang pagkakataon na mabuhay ang lolo mo. 70%? May pagkakataon pa ba? Talagang mabuhay si Lolo? Tama na, Menghan. 3 minuto na lang. Talaga bang gusto mong magdala ng masamang reputasyon ng kawalang galang at batikusin ng mga tao habang buhay at mamatay ng hindi mapayapa ang lolo mo? 60% na lang ang pagkakataon. Ang buhay at kamatayan ng lolo mo ay nasa isang desisyon mo lang. Ano ang pipiliin mo? Ako? Tama na. Ikaw, isang tsuper lang ng taxi. Naglakas loob kang magsalita ng walang basehan dito. Gusto mo bang maging masama ang tingin kay Menghan habang buhay? Mga tao, palayasin niyo siya. Wala ng oras. Kung ililigtas natin siya ngayon, ang matanda ay may 50% pang pag-asa na mabuhay. Menghan, wala ng oras. Pagkatapos ng 2 minuto, lilipas na ang tanghali. Hindi ka maaring dahil lang sa salita ng isang tsuper. Hayaan mong mamatay ang lolo mo na may sama ng loob. Ikaw? Pero, Hay naku, wala nang pero. Ang ipahinga na ng mapayapa ang lolo mo ang importante. Dalian mo at ihanda na ang paglilibing sa lolo mo. Magsimula na sa paglilibing.
Master, huwag mo silang hayaan. Napahirapan si Menghan. Masakit din sa akin makita. Pakisabi mo sa kanya. Bitawan. Sumenghan. Pinapasabi ng lolo mo. Sabi niya, ano man ang mangyari, ikaw pa rin ang pinakamamahal niyang apo. Huwag ka raw mag-alala. Dalawampu. Ang tsansa na mailigtas siya ngayon, 20% na lang. 20? Mapagkunwari. Magsimula na sa paglilibing. Tigil, tigil. Kung 20, Master, pakiusap, iligtas niyo ang lolo ko. Sumenghan, ano bang ginagawa mo? Kung hindi mo ilalabas ang kabaong sa ikapitong araw, sa mismong tanghali, gusto mo bang hindi na kailanman makahanap ng kapayapaan ang kaluluwa ng lolo mo? Tama nga, Sumenghan. Bakit ka biglang naniniwala sa isang driver lang ng taxi? Hindi mo ba kayang bigyan ng mapayapang pamamaalam ang lolo mo? Hindi. Kahit na maliit na pag-asa lang, kailangan ko pa ring iligtas ang lolo ko. Ako na ang magdadala ng lahat ng sisi. Pakiusap, anuman ang mangyari, tulungan mo akong iligtas ang lolo ko. Mabuti, mabuti. Kung babae ang mamumuno, babagsak ang bahay. Sumenghan, dito ka magkakagulo. Tingnan natin kung paano mo haharapin ang mga ninuno ng pamilya Su. Tumahimik ka. Ang siklo ng langit at lupa, ang pag-ikot ng yin at yang, ang payong ng 10,000 espiritu, itayo. Paano niya nagawa iyan? Isang ordinaryong panlinlang, alang iyan. 7 araw ng patay ang taong ito, tingnan natin kung paano niya ito ililigtas. Unang ikot, nayanig ang langit at lupa. Ito. Ikalawang ikot, nagulat ang mga multo at Diyos. Ito, anong pamamaraan? Ba ito, isa lang siyang ordinaryong taxi driver? Bakit napakalaki ng epekto? Ikatlong ikot, nagbago ang mga bituin. Ika-4 na ikot, payapa ang kaluluwa. Kaluluwa, bumaba. Anong ginagawa mo? Ano ba, yung ginagawa mo? Tigilan mo na. Maraming araw ng patay ang matanda, pero ginugulo mo pa rin siya. Tumigil, sinasagip ko, ang buhay niya. Payong ng 10,000 espiritu. Kunin. Ang utos ko'y umabot sa 9 na kalangitan. Ang mga buhay ay huwag dumaan sa tulay ng kawalan. Pinto ng impyerno. Buksan. Gerbang Yumen. Ito na ba ang alamat na Yumen Guan? Unang tawag sa banal na bulaklak na nagbabantay sa espiritu, maging malinaw ang kamalayan, ang swerte'y kusang darating. Ang bulaklak ng kabilang buhay. Ito ang alamat na bulaklak ng kabilang mundo. Ang driver na ito, talagang kaya niyang makipag-ugnayan sa kabilang buhay. Ikalawang tawag sa ilog Huangquan na umaagos, linisin ang buto at ugat upang dumaloy ang enerhiya. Tubig ng impyerno, paglilinis ng ugat at daluyan, talagang may pag-asa pa si Lolo? Ikatlong tawag sa banal na aklat, ipatawag ang kaluluwa. Si Sulian Cheng ng Jiangcheng. Si Sulian Cheng may malaking swerte
Dapat siyang mabuhay ng 100 taon. Ito? Tatay, Lolo, Ika-4 na tawag sa Dark Sparrow. Sirain ang 9 na kalangitan. Dark Sparrow, gabay. Lolo. tapos na. Nalaman ng matanda ang mga ginawa ko dati. Tara na. Huwag kang mag-alala. Tingnan mo, parang may kakaiba sa matanda. Lolo. Lin Fan, anong nangyayari dito? Hindi ba't gumaling na si Lolo? Bakit hindi? Ito siya tumutugon? Masyadong matagal na nawala ang espiritu ng matanda, kailangan niya ng dahan-dahang paggaling. Kapag maayos na siyang nakapagpahinga, natural na magigising siya. Hindi siya nagising. Tama na. Anong paggaling? Anong pagpapahinga? Patay na ang matanda. Hindi mo siya nailigtas. Ano? Bata, anong Gate of the Underworld? Anong Divine Book of UK? Ilusyon lang ang lahat ng iyan. So Menghan, naniwala ka sa isang driver, kaya ang patay mong lolo ay labis pang napahiya. Isa kang sukdulang walang utang na loob. Iminumungkahi ko, tipunin ang pamilya Su, tanggalin si Su Menghan sa karapatang magmana sa pamilya Su. At kami, ang mga tiyuhin, ang pansamantalang mamamahala sa pamilya Su. Mga tao, iangat na ang katawan ng matanda. Huwag. At itong taxi driver na ito, nagpapanggap na may kapangyarihan, hindi pinapayagang matahimik ang matanda. Pinahihirapan pa niya, dapat siyang hatulan ng batas ng pamilya Su. Tama. Lin Fan, maraming salamat sa iyo. Ang paggising ni Lolo, lubos na akong kontento. Ang mga susunod na mangyayari ay wala nang kinalaman sa iyo. Umalis ka na. Umalis? Hindi na siya makakaalis. Isang driver lang ng taxi, naglalaro ng mapanlinlang na mga gimmick, pinaglalaruan ang pamilya Su. Nagpapakamatay. Mga tauhan, bugbugin ninyo siya. Menghan. Menghan. Nandito ako? Lolo? Nandito ako. Lolo, gising ka na. Anak ng puta, ang sampal na ito ay para sa iyo dahil sa pambubuli sa mas bata. Si Menghan, minahal ko siya mula pagkabata. Ano, ngayon na umalis ako, binubuli mo na siya ng ganyan? Lolo, ako ay natatakot, hindi ko ginawa iyon. Pero, malapit na ang 7 araw mo. Gusto ko lang na natatakot ako na hindi ka mapanatag. Kaya gusto kong mapalibing ka na ng maaga. Ang sampal na ito ay dahil sa kawalang galang mo. Gusto ng batang immortal na iligtas ako, pero hinarang mo siya sa iba't ibang paraan, nag-aksaya ng oras. Kung hindi dahil sa kapangyarihan ng batang immortal, talagang hindi ako mapapanatag. Lolo, nagkamali ako. Isa lang siyang driver ng taxi. Hindi ko rin alam kung totoo ba siyang may kakayahan o nanloloko lang siya. Tama. Anak ng puta, nagsasabi ka pa rin ng matitigas na salita. Bulag ka, hindi mo nakilala ang tunay na immortal. Kung hindi ako namatay ng isang beses, hindi ko makikita ang inyong mga ugali. Lolo, wag na po kayong magalit. Kagigising nyo lang, baka masira pa ang inyong kalusugan. Sige, tulungan mo akong makababa. Maestro, sa kabutihan ninyo, wala akong maibibigay na kapalit. Ako, si Su Liancheng, nangangako. Handa akong ibigay ang lahat ng aking ari-arian. Ang pamilya Su ng Jiangcheng, kikilalanin namin kayong aming amo. At susunod, kami sa inyo. Ang pamilya Su ng Jiangcheng, susunod kami sa inyo. Aray, Lolo Su, huwag po kayong ganyan. Maestro, ako si Su Liancheng ay laging tumutupad sa aking mga pangako.
Gusto mo ba akong maging sinungaling? May 100 milyon sa card na ito. Tanggapin mo na. Ginoong Lin, ang gastos sa emergency ng pasyente, kailangan na po natin itong asikasuhin agad. Lolo Su, kailangan ko ng pera. Kaya ang card na ito, tatanggapin ko na. Pero tungkol sa pagkilala sa master, hindi na kailangan. Ayon sa ipinakita ng banal na aklat, kayo ay may malalim na swerte. Hindi pa dapat kayo mamatay, dapat mabuhay kayo ng 100 taon. Ang aksidenteng ito, sa tingin ko ay may isang tao. Nasadyang gumawa nito. Sadyang ginawa? Ibig sabihin, may isang tao na gustong saktan ako? Tama. Ngunit, Lolo, dahil sa inyong malalim na swerte at napaka mapagkakatiwalaan ninyo, huwag kayong mag-alala. Kahit mamatay pa kayo, sisiguraduhin kong kayo ay mabibigyan ng malaking libing. Aray ko po, pwe. Hindi mamamatay si Lolo. Mabubuhay si Lolo ng napakahaba. Sige na. Lolo Su, mabuhay kayo ng matagal. Kailangan ko pa humarap sa iba? Aalis na ako. Maestro, sandali lang. Dahil sa nagawa mo para sa pamilya Su, malaki ang utang na loob namin, paano ko ito hindi susuklian? Ikaw, anong masasabi mo sa aking apo? Lolo, anong ibig sabihin kung ang sinabi mo? Ang aking apo na ito, mabuti ang puso kung hindi ka nagrereklamo, hayaang siya ay sumama sa iyo. Bilang katulong na laging kasama mo, ito ay itinuturing na isang magandang pagkakataon para sa kanya. Katulong na laging kasama? Siya... Ito ay... Lin Fan, ito? Lin Fan, bumalik ka sa pamilyang Song sa loob ng 5 minuto kung hindi pagsisisihan mo ito habang buhay. Pagsisisihan? Lolo Su, mayroon pa akong kailangan gawin. Aalis muna ako. Mag-usap na lang tayo ulit sa susunod. Tiyak na nakakaranas ng problema si Munting Guro. Menghan, sumunod ka agad. Si Munting Guro ay isang malaking tagapagligtas ng pamilyang Su. Anuman ang hilingin niya, dapat mo itong pagbigyan. Binatang Lu, totoo ba ang lahat ng sinasabi mo? Yaner, magtiwala ka lang. Nakakuha na ng balita ang ninuno namin. Ngayon na magkakaugnay na ang 3 mundo at bakante ang mga posisyon ng Diyos, hanggat may isang Celestial King na nag-aanyaya mula sa 3 mundo, maaari siyang maging opisyal sa 2 mundo. Pero, Ate, walang pero-pero. Tama si Binatang Lu. Maikli na lang ang buhay ni Lolo. Kahit hindi mo kami isipin mo naman si Lolo. Gusto mo bang maging ligaw na kaluluwa ang kaluluwa ni Lolo? Tama si Binatang Lu, Yaner. Kung hihiwalayan mo ang walang kuwentang iyon at sasama ka sa akin, pupuntahan ko ang aming ninuno para hilingin sa Celestial King na nag-aanyaya. Nabigyan ng posisyon ng Diyos si Lolo Song. Oo nga ate, kung magiging immortal si Lolo, ang pamilyang Song natin ay mapoprotektahan ng isang immortal at may posibilidad na maging isang nangungunang pamilya tayo. Yaner, si Lin Fan ang tagapagligtas ng pamilyang Song. Kaya, huwag na. Huwag mong kalilimutan iyan. ako, Ate, bakit ka pa nag-aalangan? Naniniwala ka? Ba talaga sa sinabi ni Lolo na ang tsuper ng taxi na iyon ang magdadala ng swerte sa pamilyang Song? Wala siyang kwenta, bukod sa pagmamaneho ng taxi, paglalaba at pagluluto, ano pa ang alam niya? Saang banda siya? Mas nakakalamang kay Ginoong Lu? Yaner, ang Three Realms Reception Celestial King, hindi basta-basta makita ng kahit sino. Binibigyan kita ng pagkakataon, pero hindi mo naman pinakinabangan. Kaya huwag kang luluhod at magmamakaawa sa akin sa bandang huli. Lolo, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Sabi mo si Lin Fan ang tagapagligtas ng pamilyang Song, pero wala siyang ambisyon. Bukod sa pagmamaneho, wala siyang ibang alam gawin. Lolo, malubha na ang sakit mo? Wala siyang magagawa. Kaya makikipaghiwalay ako sa kanya, hindi lang para sa iyo, kundi para rin sa pamilyang Song. May reaksyon. May reaksyon, ate? Nakita mo ba? Sang-ayon si Lolo sa desisyon mo, binibigyan kanya ng pagsang-ayon. Si Ginoong Lu, ang totoong swerte ng pamilyang Song? Ginoong Lu, siguradong makikipaghiwalay ako kay Lin Fan ngayon?
Sana lang ay, Yaner, huwag kang mag-alala. Hindi ako katulad ng walang kuwentang super ng taxi na iyon. Basta't magpakasal tayo, tiyak na magiging opisyal si matandang ginoong. Song sa Earth and Heaven Realms. Mas mabuting gawin na natin agad kaysa ipagpabukas, kaya dapat nating apurahin ang kasal. kasal? Pero si Lolo ngayon, baka anumang oras ay, Ginoong Lu, sa panahon na ito tayo magpakasal? Medyo hindi yata tama? Tama, napakatama nito. Ang araw ng pagpanaw ni Lolo Song ay ang araw ng kanyang pagiging opisyal sa dalawang kaharian ng langit at lupa. Ito ay isang magandang balita. Ito ay isang masayang pagdadalamhati. Gagawin nating kasayahan ang pagdadalamhati, dobleng kaligayahan. Iyan na ang napagdesisyonan. Ang araw ng pagpanaw ni matandang Lolo Song ay ang araw ng ating kasal. Ito ay, Gawing kasayahan ang pagdadalamhati? Hindi ako sumasang-ayon. Para gawing kaligayahan ang pagdadalamhati, hindi ako pumapayag. Lin Fan, ikaw na hamak na taxi driver, manugang ng mga song, may karapatan ka bang magsalita rito? Ha? Kung hindi lang dahil sa swerte mo, na nagkataong nabuksan ang 3 daigdig ng reincarnation, matagal ka ng patay. Tama. Linfan, ilang taon ka nang manugang sa pamilya Song pero wala kang narating? Bukod sa pagmamaneho ng taxi, ano pa ang kaya mong gawin? Nagliloka na si Lolo? Sabi niya, ikaw ang tagapagligtas ng mga Song at talaga namang nagpanggap ka. Tagapagligtas? Ako nga ang tagapagligtas ng pamilya ninyong Song. Ngayon, ipapakita ko sa inyo na tama si matandang Ginoong Song. Linfan, tama na. Pinabalik kita rito hindi para ikaw ay sumigaw ng sumigaw. Maghiwalay na tayo. Bibigyan kita ng pera para mapahaba mo pa ng ilang taon ang buhay ng nanay mo. Ito na ang huli kong pabor na ibibigay sa iyo. Asawa ko? Ako? Sabi ko, wala kang karapatang tawagin akong asawa. Noon, si Lolo, ang nagpilit na ipakasal ako sa iyo at pumayag ako. Ngayon, para rin kay Lolo, pumapayag akong makipaghiwalay sa iyo. Naniniwala akong kahit magising si Lolo, papayag din siya sa desisyon ko. Linfan, nakita mo ba? Iyan ang sagot ng lolo ko. Hiwalayan mo na agad ang ate ko. Ikaw na isang taxi driver. Bakit? Pipigilan mo ang ate ko na sumulong sa mas magandang kinabukasan? Kinabukasan? Ako ang kinabukasan ng pamilya ninyong Song. Hindi ninyo alam kung ano ang mawawala sa inyo kapag nakipaghiwalay kayo sa akin. Ano ang mawawala? Ang pamilyang Song ay mawawala ng isang walang kwentang tao, mawawala ng isang chopper ng taxi, mawawala ng isang lalaking nakikisama. At ang pamilyang Song ay magkakaroon ng pabor mula sa hari ng 3 kaharian, magkakaroon ng titulong pagiging isang nangungunang makapangyarihang pamilya. Linfan, ikaw at ang pamilyang Song, tunay na magkaiba, malaking pagkakaiba. Ngayon, naiintindihan mo na ba? Magkaiba? Malaking pagkakaiba. Mabuti. Makinig kayong lahat sa akin. Ako nga, ang hari ng 3 kaharian. Ikaw si dakilang hari ng gabay sa 3 mundo? Si Linfan ba ay nabaliw na sa magdamag na pagmamaneho ng taxi? Isang driver ka lang ng taxi? Paano mo? Nagawang magpanggap na dakilang hari ng gabay sa 3 mundo? Sino ang nagsabing ang driver ng taxi ay hindi pwedeng maging dakilang hari ng gabay sa 3 mundo? Linfan, 3 taon kang nanirahan sa pamilya Song bilang isang manugang. At sa 3 taong iyon, nagsumikap ka at hindi ka nagreklamo? Nakita ko lahat iyon. Linfan, isa kang mabuting tao. Kung ikaw nga talaga ang tagapagligtas ng pamilya Song, kung ikaw nga talaga ang dakilang hari ng gabay sa 3 mundo, siguro, makakasama pa kita. Yaner, ako talaga ang tagapagligtas ng pamilya Song. Ako ang dakilang hari ng gabay sa 3 mundo. Ang lahat ng sinabi ng lolo. Linfan, tama na. Noong hihiwalayan kita, nakaramdam pa ako ng konsensya. Pero para lang iligtas ako, wala kang kahihiyang sinabi na ikaw ay ang dakilang hari ng gabay sa 3 mundo? Ang pagsisinungaling mo ay nakakasuya. Ang sinasabi ko ay totoo, mayroon. Linfan, tama na. Ayoko nang makinig pa. Sige. Sasabihin ko sa iyo ngayon, mula simula hanggang ngayon, hindi kita minahal. Ang lahat ng kabutihan mo sa akin ay iisang panig lang. Kung hindi dahil kay Lolo, tayong 2 uri ng tao, ay hindi talaga magtatagpo. Naiintindihan mo na ba ngayon? 2 uri ng tao? Tayo? Tama. Isinilang ako na nasa tuktok na ng bundok. Natural lang na ako ay nasa pinakamataas at tanaw ang lahat ng mas mababa. At ikaw, isang driver na may kasama pang inang may sakit,
Kung hindi naawa sa inyo si Lolo, magtatrabaho ka habang buhay at magpapakahirap para lang may makain. Linfan, ang pagkikita natin ay isang pagkakamali. Kailangan na itong tapusin. Ang pagpapakasal ko kay Ginoong Lu ngayon ay hindi lang para sa akin, para sa pamilya Song, at para na rin kay Lolo. Maling desisyon? Sige. Sige. Song Yan, tatanungin kita ulit. Talaga bang gusto mong makipagdiborsyo sa akin? Linfan, ikaw... Yaner, si Linfan, ang tagapagligtas ng pamilya Song. Ikaw ay dapat tandaan. Makinig kayong mabuti sa akin. Ako ang Heavenly King na nagkokonekta sa tatlong mundo. Bakit? Bakit pakiramdam ko si Linfan ay iba na sa dati? Baka totoo ang lahat ng sinasabi niya? Yaner, nilinaw ko na hiwalayan mo ang walang kwentang taong iyan at ang lolo mo sa pamilya Song ay magiging immortal sa dalawang kaharian. Ang pamilya Song ninyo ay susuportahan din ng aming pamilya Lu at magiging isang nangungunang pamilya. Bakit ka pa nag-aatubili? Oo nga ate, sa tulong ni Young Master Lu, ang pamilya Song natin ay magiging mayaman at tanyag, at ang lolo ay magiging immortal kaagad. Kung susundin natin ang walang kwentang taong ito, ang pamilya Song natin ay tapos na at si lolo ay mamamatay ng may panghihinayang. Kailangan pa ba nating pumili? Para sa akin, hindi ko na kailangang pumili. Wala na akong pagpipilian. Linfan, walang kabuluhan ang iyong kasinungalingan. Maghiwalay na tayo. Nakikita mo na, nang marinig ni lolo na makikipaghiwalay si ate, bumilis ang tibok ng puso niya. Ito ay mas nagpapatunay na tama ang desisyon natin. Nakita mo ba, Linfan? Maging si Lolo ay sumasang-ayon sa aking pagpili. Wala nang silbi ang iyong kasinungalingan. Great Elder Song, ikaw ang nagligtas sa amin ng aking ina noon. Huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, gagantihan kita. Song Yan, gusto mong makipaghiwalay? Pumapayag ako. Song Yan, gusto mong makipaghiwalay? Pumapayag ako. Bakit? Bakit? Pakiramdam ko ay may nawala akong mahalaga? Mahalaga ba talaga sa pamilya Song? Si Linfan? Mahalaga? Mas mahalaga pa ba siya kaysa sa amin sa pamilya Lu? Kami sa pamilya Lu ang makapagbibigay sa pamilya Song ng kayamanan, kami ang makapagbibigay sa lolo ng pagkakataong umangat. Siya, isang hamak na driver, ano ang maibibigay niya? Tama, Linfan. Pirmahan mo na ang divorce papers. Hindi mo, siguro babawiin. At mananatili ka pa rin sa pamilya, Song kasama ng sakitin mong ina, hindi ba? Song Yan, nagkasama tayo ng 3 taon sa kasal, dahil sa 3 taong iyon, at dahil sa tulong ng lolo mo sa akin. Huling beses kitang tatanungin? Gusto mo ba talagang makipaghiwalay sa akin? Linfan? May kabuluhan pa. Na ba ang sinasabi mo? Narinig mo na kanina? Si Mr. Lu ang makakapagbigay ng kaunlaran sa pamilya Song? Makakapagbigay ng kinabukasan sa lolo ko? Ano ang maibibigay mo sa akin? Ang maibibigay niya sa iyo, kaya ko ring ibigay. Ang kaunlarang gusto mo, ang kinabukasan gusto mo, kaya ko ring ibigay sa iyo. Tama na, Linfan. Huwag ka nang magyabang pa. Huwag mo nang patagalin pa. Gaano man ang pagsisikap mo, hindi mo mababago ang katotohanang isa. Taka lang taxi driver. Isang driver? Paano niya maibibigay ang kinabukasan gusto ko? Pirmahan mo na. Mula ngayon. Tapos na tayo. Linfan, huwag ka nang mag-alinlangan. Huwag mo nang sayangin ang oras. Pirmahan mo na.
para pareho tayong maging marangal. Sige. Mag-iwan ng karangalan sa isa't isa. Pumirma ka na. Bilisan mo. Lolo! Lolo? Paano nangyari yon? Bakit bigla na lang pumanaw si Lolo? Kakatapos lang ni Lin Fan na pumirma ng kasunduan sa diborsyo, tapos umalis na si Lolo, ibig sabihin, hindi kaya? Baka si Lin Fan ay ang swerte talaga ng pamilya Song at pinoprotektahan niya si Lolo? 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 Matandang guro, kayo, Mabuting mabuti. Binabati natin ang matandang Guro Song dahil namatay. Siya nang may kapayapaan. Yang Master Lu? Anong ibig mong sabihin? Namatay lang ang lolo ko, pero nandito ka at nagdiriwang? Ikaw? Yaner, sa wakas ay pumanaw na ang matandang guro, hindi ba? Ito dapat ipagdiwang. Sabi mo na nagtiis siya ng matagal dahil lang takot siyang mamatay ng walang kapayapaan. Ngayon ay kakatapos mo lang makipagdiborsyo sa inutil na ito at agad namatay ang matandang guro. Hindi ba ito patunay na tama ang ginawa mo? Tama? Oo nga, ang Lolo ay matagal nang hindi nagigising, hindi ba't paghihirap lang yon? Ngayon, natupad na ang kanyang hiling at pumunta na siya sa langit. Isa itong magandang balita. Ito. Yaner, sinabi ko na, sa araw na pumanaw ang matandang guro, iyon ang araw na magpapakasal tayo. Sigurado akong gusto rin ng matandang guro na makita tayong magpakasal. Mas mabuti, huwag na tayong maghintay pa. Gawing kasal ang pagluluksa, magpakasal na. Ito? gawing kasal ang pagluluksa, magpakasal. Song yan, iyan ba ang tinatawag mong paggawa ng mabuti para sa pamilya Song? Iyan ba ang paggawa ng mabuti para kay Lolo Song? Lin Fan, anong alam mo, ang Lolo ay iingatan ng hari ng pag-akay ng 3 daigdig? At itatalaga bilang opisyal sa langit at daigdig? Ito ay dapat na maging isang masayang pangyayari. Ang aming pamilya Song ay may proteksyon ng Lolo at suporta ng pamilya Lu. Tiyak na aangat kami at magiging isa ng maharlikang pamilya. Ito rin ay isang masayang pangyayari. Ang paghihiwalay ninyo ng ate ko at ang kasal niya kay Batang Ginoong Lu ay dagdag na kaligayahan. 3 biyaya ang dumating. Ginawa naming kaligayahan ang kalungkutan. Ano ang masama roon? Ang enerhiya ay tumitibay at hindi kumakalat, nakaipon sa dibdib. Lolo Song, may utang na loob ako sa iyo, kaya hayaan mong bantayan kita. Sa huli mong paglalakbay na ito. Ito, Ito. Ito ay... Ito. Ito ba? Lin Fan, anong ginagawa mo? Pagsasayaw mo ng kababalaghan. Wala akong pakialam kung saan mo nakuha ang sirang payong na iyan. Alam mo ba, pagkatapos pumanaw ang tao, hindi pwedeng payungan? Kapag pinayungan ng patay, mahina ang paglisa ng kaluluwa. Gusto mo bang si Song Lao Taigong mamatay na may pagsisisi? Lin Fan, ibaba mo na agad ang payong. Noong nabubuhay pa si Lolo, ang kabutihan niya ay napakalaki sa iyo, pero ginagantihan mo siya ng kasamaan? Para mahirapan ang kaluluwa niyang umalis? Wala ka bang konsensiya? Mahirapan ang kaluluwa? Kailangan kong protektahan ang kaluluwa ng matandang Ginoo. Hindi aalis ang kaluluwa para magkaroon pa siya ng pagkakataong mabuhay. Ha? Pagkakataong mabuhay? Sinasabi mo ba, may pagkakataong mabuhay si Lolo? Malaki ang utang na loob ko kay Song Lao Taigong.
Hindi ko hahayaang mamatay siya ng walang kalinawan. Kahit na naghiwalay na tayo, gusto kong malaman mo, ang nakuha mo ay pansamantalang ilusyon lamang. Ang nawala sa iyo, iyon ang kayamanan at karangalan. Payong ng sanlibutan, sumulong. 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 Ang nakuha ko ay pansamantalang ilusyon lang? Ang nawala sa akin ng kayamanan at karangalan? Linfan, ikaw! Linfan, napakayabang mo. Ikaw na isang hamak na driver, anong karapatan mong banggitin ang kayamanan at karangalan? Hindi ko alam kung saan mo natutunan ang mga pangkukulam na iyan. Ibilis mong itago ang sirang payong mo. Kung hindi lalabas ang kaluluwa ni Lolo Song, paano siya dadalhin nitong Heavenly King ng 3 daigdig? Para magtrabaho sa lupa at langit? Ha? Gusto mo bang gawin mo si Lolo Song, isang ligaw na kaluluwa? Tama, Linfan. Ibigay mo na yung sirang payong mo kapag naantala mo ang yaman ng Song family. Hihiwain kita at ipapakain sa aso. Sinabi ko na sa inyo, ako ang kayamanan, karangalan at kasaganahan ng Song family. May utang na loob ako kay Lolo Song. Ano man ang mangyari ngayon, ililigtas ko siya. Buhay. Talagang nabuhay siya. Ay, anito? Paanong posible ito? Nabuhay ang patay? Makinig kayong mabuti sa akin. Ako ang hari ng pagtanggap sa 3 daigdig. Kaya ba, si Linfan ba talaga ang hari ng pagtanggap sa 3 daigdig? Talaga bang may kakayahan siyang magpabalik ng buhay? Talaga bang siya ang swerte ng pamilya Song? Ano ba talagang ginagawa nitong taxi driver na ito? Sinuwerte lang siya, nakaligtas siya sa panuntunan ng pagpatay ni Yupo. Ngayon, nakakabuhay na rin. Siya ng patay. Hindi. Ang pamilya Song ay akin. Ang tindi talaga. Yaner, pigilan mo siya. Gusto mo bang mamatay si matandang G, Song na hindi nakapikit? Ngayon, bukas na ang 3 daigdig. Kung matuklasan ng hari ng pagtanggap sa 3 daigdig na may lumabag sa daan ng langit, gumamit ng masamang pamamaraan para buhayin siya. Ang matandang G Song na, ito ay tuluyang mawawala ang kaluluwa. Ah, ang kaluluwa? Mawawala? Ay, ito? Masamang pamamaraan? Tingnan mong mabuti. Ito ang payong ng lahat ng kaluluwa ng langit na kayang protektahan ang kaluluwa ng tao. May utang na loob sa akin si matandang G Song. Ngayon, ito na ang oras para magbayad ako ng utang na loob. Kapag bumalik lang ang kaluluwa ni matandang G Song, magigising na siya. Babalik ang kaluluwa? Gigising? Ito? Anong payong ng lahat ng kaluluwa ng langit? Ikaw, isang mabahong driver, paanong magkakaroon ka ng banal na kayamanan ng langit? Yaner, pigilan mo siya agad, kunin mo ang payong niya. Kung hindi kapag natapos ang masamang ritual, talagang hindi na. Makakapagpahinga ng mapayapa ang matandang lolo. 3 paghinga. Magigising ang matandang lolo. Kung ito man ay masamang pamamaraan o hindi, malalaman natin agad. 3 paghinga, Yaner, wala na tayong oras. Hahayaan mo ba na hindi na makalaya ang kaluluwa ng matandang lolo? Ako. Yaner, ako, ang batang Panginoon ng pamilya Lu, ang matandang ninuno namin ay may kakayahang makipag-ugnayan sa 3 kaharian. Hindi mo ba ako pinaniniwalaan? At sa halip ay naniniwala ka sa kalokohan ng isang hamak na tsuper. Yaner, bilisan mo, pigilan mo siya. Mahuhuli na tayo. Pigilan siya? Linfan, ikaw? Song yan, ang pag-iisa ng mag-asawa ay may malaking pagpapahalaga. Alam kong lagi mo akong minamaliit. Ngunit may utang na loob ako sa pamilya Song, hindi ko ipapahiya ang matandang guro Song. Ang kaluluwa ng matandang guro ay matatag na ngayon, kailangan lamang ng 2 hininga at magigising na siya. 2 hininga? Siguro kaya ko pang maghintay. Hihintayin mo? Ano ang hinihintay mo? Huwag mong kalimutan, kayo ni Linfan ay hiwalay na. Paano kanya matutulungan? Ha? Ngayon ako ang magpapakasal sa iyo, ikaw ang aking nobya, magagawa ba kitang saktan? Pagkamatay ng matandang guro, Song, siya ay magiging opisyal sa 2 kaharian ng langit at lupa para sa inyong pamilya Song. Ito ay isang magandang bagay. Oo nga ate, kahit na mawala si Lolo, poprotektahan pa rin niya ang ating pamilya Song. Ngunit kung magising siya,
wala na siyang matitira. Isa pang hininga. Song Yan, ngayong araw na binayaran ko ang utang na loob ko sa matandang guro Song, wala na akong kinalaman sa inyong pamilya Song. Mula ngayon, maghihiwalay na tayo at magiging masaya sa sarili nating buhay. Yaner, huli na. Huli na. Bilisan mo. Pigilan mo siya. Ako? Sige, magaling, Yaner. Ngayon, mapalad si Lolo Song. Huwag kang mag-alala, kokontakin ko agad si Lolo, payagan ang hari ng pagkakay sa tatlong mundo, ang maghatid kay Lolo sa 2 kaharian para maging opisyal. Song Yan, anong ginagawa mo? Kinuha mo ang payong ng 10,000 espiritu, ang kaluluwa ay walang mapagkunan, ang kaluluwa ni Lolo Song ay mabilis na mawawala. Pag nangyari yan, hindi na makatutulong kahit ang mga Diyos. Dali, ibigay mo sa akin ang payong. Linfan? Tama na. Hiwalay na tayo? Nagkukunwari ka pang may alam sa mga espiritu? Anong punto niyan? Iniligtas ka ni Lolo, pero ginagawa mong hindi siya matahimik kahit patay na. May konsensya. Ka ba talaga? Konsensya? Ginagawa ko ito para suklian. Ang utang na loob ko sa pagligtas ni Lolo Song, kaya ko ginamit ang payong ng 10,000 espiritu para pahabain ang buhay niya. Dali, ibigay mo sa akin ang payong ng 10,000 espiritu. Kung hindi, kapag namatay si Lolo Song, ang swerte ng inyong pamilya Song ay tiyak na mawawala at wala nang pagkakataong magbago. Linfan, tama na. Namatay si Lolo para maging opisyal sa 2 kaharian, protektahan ang aming pamilya Song. Ang swerte ng aming pamilya Song ay lalo pang lalaki. Sa tingin ko, inggit ka lang, di ba? Tama. Ikaw na isang mabahong driver ng taxi, alam mo ba kung ano ang swerte? Ha? Hindi ko alam kung saan. Ka natuto ng masasamang sining at nagpapakita ka ng kaalaman sa harap ng marunong. Nakakatawa ka talaga. Ikaw? Ito? Anong nangyayari dito? Tapos na. Lolo, ako ang may kasalanan sa iyo. Ate, anong nangyayari sa iyo? Masakit. Ang sakit-sakit. Pakiramdam ko, may isang bagay na nawawala sa akin. Ang sakit. Nawawala? Ang nawawala sa iyo ay ang kayamanan at karangyaan na gusto mo at ang matandang lolo na nagmamahal sa iyo ng lubusan. Song Yan, ikaw at ako ay tapos na ang koneksyon. Linfan, tama na. Nalulungkot si ate dahil sa pagpanaw ni Lolo. Anong kinalaman mo doon? Nagsasalita ka pa ng masama dito? Isa ka lang na hindi mapagkakatiwalaang taksil. Tama, wala ka na. Ngang katayuan bilang bayaw ng pamilya Song. Anong karapatan mo pang tumayo dito? Umalis ka na agad. Anong karapatan mong paalisin ako? Linfan, huwag ka nang lumaban. Tama si Young Master Lu. Kami ay diborsyado na. Wala kang karapatan na manatili sa aking pamilya Song. Umalis ka na. Bakit? Inaasa mo pa rin ang katayuan mo bilang bayaw ng pamilya Song? Kailangan ko bang magpatawag ng tao para paalisin ka, mga tao? Paalisin si Celestial Master Lin? Ang lakas ng loob. Pagbati kay Heavenly King ng 3 daigdig. Tumayo na kayong tatlo. Fang Di, ang banal na manggagamot ng bansa. Kui Fu, ang pinakamayamang tao sa dakilang siya. Ang gobernador general ng lungsod ng Jiang, Qin Guang. Ano ang... Nangyayari sa inyo? Nasaan si Haring Lin? Haring Lin? Gobernador general.
Si Lin Fan ba ang hinahanap ninyo si Immortal na Guro Lin? Kakaalis lang niya. Mukhang nagkaroon siya ng problema. Problema? Sa lungsod ng Jiang na ito, mayroon pa ring naglalakas loob na gambalain si Haring Lin. Gusto kong makita kung sino ang may ganyang kalaking lakas ng loob. Ang pamilya Su. Su Menghan. Binibining Su. Ginoong Lin, sinabi ng aking lolo na ikaw ang aming tagapagligtas ng pamilya Su. Anuman ang problema mo, tutulungan ka ng pamilya Su. Ang pamilya Su? Ang nangungunang pamilya sa lungsod ng Jiang, ang pamilya Su? Naging tagapagligtas ni Lin Fan ang pamilya Su? Ito, paanong nangyari iyon? Su Menghan. Kayong pamilya Su, mukhang bumabagsak na kayo. Kakaibaon lang ng matanda ninyo. Nakakita na kayo ng isang taxi driver bilang tagapagligtas? Sa tingin ko kayong pamilya Su, ang posisyon ninyo bilang nangungunang pamilya sa lungsod ng Jiang ay hindi na magtatagal, hindi ba? Masyado kang nag-aalala, batang Ginoong Lu? Ang lolo ko ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Ang mga bagay-bagay tungkol sa pamilya Su ay hindi mo na kailangang intindihin. Nagpapakatigas pa rin ng ulo, hindi ba? Sino bang hindi nakakaalam na ang matanda ninyo ay biglang nawalan ng malay at wala na ring tibok ng puso? Ngayon, lampas na rin ang ikapitong araw, hindi ba? Sinasabi ko, ang lolo ko ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Ngayong araw, si Ginoong Lin, siguro Lin, ang nagligtas sa aking lolo at binuhay siyang muli. Ano? Ano? Talaga bang may kakayahan si Lin Fan na magpabalik ng buhay? Su Menghan, anong kabaliwan yang pinagsasabi mo? Isang walang kuwentang taxi driver lang yan, maliligtas niya ang lolo mo? Nagpapatawa ka ba? Tunay man o hindi, kailangan ko bang patunayan sa'yo? Ang kailangan mo lang malaman, si Lin Fan ay ang tagapagligtas ng aming pamilya Su. Ang pagpapakita ninyo ng kawalang galang kay Lin Fan ay kawalang galang na rin sa aking pamilya Su. Ikaw, anong swerte ang nakuha ng taxi driver na ito at nakakapit na siya sa pamilya Su? Napakainis. Ang tagapagligtas ng pamilya Su? Kaya niyang bigyan ng panibagong buhay si Lolo Su? Eh ang lolo ko? Hanggat hindi nawawala ang kaluluwa, may pagkakataon pa siyang mabuhay. May utang na loob ako kay matandang Ji-song, kaya ngayon ang panahon para magbayad ako ng utang na loob. Kapag bumalik lang ang kaluluwa ni matandang Ji-song sa kaniyang katawan, magigising na siya. Dali, ibigay mo sa akin ang Wanling Umbrella. Kung hindi, kapag namatay si matandang Ji-song, tiyak na mawawala ang swerte ng inyong pamilya Song at wala na kayong pag-asang bumawi. Talaga bang may kakayahan? Si Lin Fan na magpabalik ng buhay? Talaga bang kaya niyang iligtas ang lolo ko? Eh ako? Lin Fan, tama na. Ako ang humadlang kay Lin Fan. Ako ang nagputo ng pag-asa ni Lolo na muling mabuhay. Tama? Song Yan, ikaw mismo ang pumutol sa huling pag-asa ni matandang Ji-song na mabuhay. Tama, Song Yan. Ikaw mismo ang pumutol sa huling pag-asa ni Old Master Song. Ako ang pumutol sa huling pag-asa ni Lolo? Ako ang sanhi ng pagkamatay ni Lolo? Hindi. Lin Fan? Alam kong pumanaw na si Old Master Su sa loob ng isang linggo, pero nabuhay mo pa rin siya? Kaya tiyak na may paraan ka para mailigtas si Lolo, hindi ba? Iligtas mo na si Lolo, dali. Bakit? Bakit ayaw mong iligtas siya? Bakit ka napakamakasarili? Si Lolo ay nagpakita ng malaking kabaitan sa iyo? Siya ang nagligtas sa iyo? Pati na rin ang buhay ng iyong may sakit na ina. Ngayon na ang oras para tumanaw ka ng utang na loob? Bakit ayaw mo siyang iligtas? Bakit ka napakamakasarili? Makasarili? Song Yan, hindi ba nakakatawa iyan? Kailangan lang ng isang hininga kanina at magigising na sana si Old Master Song. Pero ikaw mismo, ang pumutol sa kanyang huling pagkakataon na mabuhay. May karapatan ka bang sabihin na makasarili ako? Ako? Sinabi ko na, kung wala ang proteksyon ng Wanling Umbrella, si Old Master Song ay mabilis na mawawala ang kanyang kaluluwa at wala ng pagkakataong makabawi. Pero ano ang ginawa mo? Ako, hiwalay na tayo? Anong kabuluhan pa ng pagpapanggap mong sobrenatural? Iniligtas ka ni Lolo? Pero hinahayaan mo siyang mamatay ng hindi mapayapa? May konsensya ka pa ba?
Tama na, Lin Fan. Isa ka lang naman noong Draper. Bakit ako maniniwala sa iyo? Ngayon alam ko na, may kakayahan kang iligtas si Lolo? Hinihiling ko na iligtas mo siya. Pero nagdadalawang isip ka pa? Bakit ka napakamakasarili? May pagmamahal na nabuo sa maikling pagsasama? Ang pagmamahal ay lalim ng dagat. Akala ko sapat na ang pagkakakilala ko sa iyo, pero ngayon, ang ugali mong makasarili ay nakaririmarin para sa akin. Pero ang pagiging makasarili mo ngayon, talaga namang nakakasuklam. Nakakasuklam? Ang lakas ng loob mong sabihan ako ng nakakasuklam? Lin Fan, isa ka lang namang manugang sa bahay ng mga song? Bakit mo ako sinasabihan yan? Manugang sa bahay? Ikinalulungkot ko? Binibining song? Hiwalay na tayo? Nakalimutan mo na ba? Wala na tayong kinalaman sa isa't isa ngayon. Anong karapatan mong sabihan ako niyan? Anong karapatan ko? Ako? Hiwalay? Ang isang taong kasing husay ni Lin Fan, saan man pumunta, ay pinapahalagahan bilang isang kagalang-galang na panauhin at gusto mo siyang hiwalayan? Kaya pala, pagkatapos magkasakit ni matandang Jisong, patuloy na lumulubha ang kalagayan ng pamilya Song. Song yan, ang pamantayan mo ay talagang hindi maganda. Ako? Tama na. Kayong dalawa, nagkaisa pa kayo? Nagsasagawa ba kayo ng peking palabas? Wala akong pakialam kung buhay o patay na ang matandang lalaki ng pamilya ninyo. Ito ang bahay ng mga song. Anong karapatan imong manghimasok dito? Tama. Lin Fan, kahit pa nailigtas mo si matandang Jisoo, ano ngayon? Isa ka lang alipin ng pamilya Song at ngayon naging alipin ka naman ng pamilya Su? Matutulungan Batang Jilu ang lolo ko na maging opisyal sa ikalawang antas ng langit at ang pamilya Song ay magiging isang nangungunang pamilya. Yan huwag kang mag-aksaya ng galit sa isang hamak na super. Anong pagkabuhay muli? Anong tagapagligtas ng pamilya Su? Sa tingin ko, pinagsasabi lang nilang dalawa iyan. Baka gumamit lang si Lin Fan ng kung anong paraan para akitin ang isang ganyang galing sa isang mahirap na pamilya Su. Oo nga ate. Si Lin Fan ay isang chuper lang ng taxi. Paano niya bubuhayin ang isang tao? Sa tingin ko, inupahan niya itong si Binibining Su para umarte. Para lang magsisi ka. Pagsisihan? Hindi ko iyan pagsisisihan? Lin Fan, labis mo akong binigo. Iniisip mo bang dahil nakakabit ka na sa pamilya Su at pinapasayaw mo si Ginang Su para magsalita pabor sa iyo, mapapatawad na kita? O mananikluhod ako sa iyo? Hindi, nagkakamali ka. Ang ginagawa mo ay lalo lang akong nagdidiri sa iyo. Ikaw? Patay na ang lolo, wala na akong interes na makipagtalo pa sa tama o mali. Lolo, sa iyong libing pagkatapos ng 7 araw, ako ang gagabay sa iyo. Bakit? Umalis si Lin Fan? Pakiramdam ko na wala sa akin ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Maaari bang nagkamali ako? Nagpapanggap, ang lolo ay aalisan na pero gusto niya pang gumawa ng ritual. Akala ba niya kung sino siya? Hindi naman pwedeng mag-taxi sa pag-alis ni lolo. Tama yan, Isa, alang siyang nagpapanggap na taxi driver. Kapag kinasal na tayo, siguradong magsisisi siya. Hindi ba niya hinihintay ang pag-alis ng matandang pinuno? Sige, ikakasal tayo sa araw ng pag-alis ng matandang pinuno para lang mapahiya siya. Pag-alis ng matandang pinuno, ikakasal tayo? Ito! Sabi ni Lolo kanina, may isang divine healer at ang pinakamayamang tao sa Dasya na naghahanap sa'yo. Magkakilala ba kayo? Divine Healer? Ang pinakamayamang tao sa Dasya? Hindi ko sila kilala. Ay, Hindi nyo. Hi. Aray ko, aking hari ng kalangitan, paanong hindi mo nakilala ang divine healer na iyon? Ako. Siya ang immortal doctor na tumutulong sa akin sa paggawa ng elixir. Dalhin mo siya rito sa akin agad. At heto pa ang mayaman kong kaibigan, darating siya para tulungan akong lutasin ang kaso, dalhin mo siya rito sa akin agad. Hindi ako nagbakasyon ng ilang daang taon. Oo, at ako rin. At ako rin. At ang alagad ko rin. Nagmamadali kami. Baka maubusan na ng tao sa kulungan? Ito. Mayroon pa ako. Tigil. Huwag kayong maingay. Baka matakot ninyo si Haring Celestial. Haring Celestial. Ito ay 9 na siklo na gintong elixir. Makakatulong ito na maalis ang inyong pagod at alalahanin at palakasin
ang inyong katawan, iyang aking immortal na manggagamot. Ipaabot mo muna sa akin. Hehe. Hoy, Lolo, nagbibigay ka ba ng regalo? Ang ginagawa mong iyan ay kahiya-hiya. Haring Celestial, ito ang panulat ng tagahatol. Kayang dagdagan o bawasan ang kapalaran ng isang tao. Iyang lingkod kong tagahatol. Hoy, kung kayo ay nagbibigay, magbibigay din ako. Haring Celestial, ito ay elixir para sa kaligayahan at habang buhay, makakapagpahaba ito ng buhay kapag ginamit. Ay oo nga, mayroon pa ako. Mayroon pa ako. Tigil. Kayo? Mga Ginoo? Alam ko na ang mga pangangailangan ninyo, kayo ay kulang sa tauhan, agad-agad ko kayong aayusin. Ay, ha. Maraming salamat, Haring Celestial. Haring Celestial, ito ang communication token ng tatlong mundo. Kung kailangan ninyo, makikipag-ugnayan kami anumang oras. Ay, takot na takot ako? Anong nangyari sa'yo kanina? Ay, huwag na nating pag-usapan. Iyang sinabi mong pambansang doktor na dalubhasa, ang pinakamayaman sa Daksya. Sabihin mo sa lolo mo na sabihin sa kanila, pumunta sila sa akin 3 araw mula ngayon, ipapadala ko sila doon. Ipapadala mo sila doon? Teka, hintayin mo ako. Kumpirmado, si Haring Celestial Lin ay nasa loob. Ang templo medikal ng Dacia ay naghahandog ng 1,000 taong gulang na ginseng, umaasang magtatamo ng pabor mula sa Haring Langit. Isang 1,000 taong gulang na ginseng, di masukat ang halaga kung kakainin ng ordinaryong tao, pahahabain ang buhay. Isa itong elixir, ibinibigay na lang basta. Ikaw ba si Pangde ang banal na kamay ng medisina ng bansa? Dumating na ang pamilyang Kuinang, Daisya. Ang pamilyang Kui ng Dacia ay nagdadala ng bilyong-bilyong order upang makipagkaibigan sa pamilyang Song. Umaasang magtatamo ng pabor mula sa Haring Langit. Ang pamilyang Kui, ang pinakamayamang tao sa Daxia, bilyong-bilyong order. Kung gayon, ang pamilyang Song namin, tiyak na magiging isang nangungunang marangal na pamilya. Hindi ko inasahan na ang pamilyang Song namin ay bibigyang pansin ng Tycoon, Kui. Dumating na ang gobernador ng Jiangcheng. Ang gobernador ng opisina ng gobernador ng Jiangcheng handang magsilbi sa Haring Langit ng buong puso at maging tagasunod. Umaasang pahihintulutan ng Haring Langit. Ang gobernador ng Jiangcheng, magsisilbing tagasunod? Sino ba talaga ang Haring Langit na binabanggit nila? Sino siya? Sino ang makakapagpadala sa pamilyang Kui ng bilyong-bilyong order? Sino ang makakapagpaalipin sa gobernador ng Jiangcheng? At sino ang makakapagpaibaba sa banal na kamay ng medisina ng bansa para personal na pumunta rito? Hinihiling namin makita ang Haring Langit ng tatlong mundo. Ng tatlong mundo. Haring Langit ng tatlong mundo? Baka si... Ako nga, ang Haring Langit ng tatlong mundo. Baka si Lin Fan? Baka si Lin Fan? Yan ano ang sinasabi mo? Si Lin Fan ay isa lamang mabahong tuper ng taxi. Ang mga taong ito ay mga kilalang tao. Kung malaman nilang ginamit mo ang tuper ng taxi na iyon upang insultuhin ang Heavenly King, ang pamilyang Song ay tiyak na matatapos. Mga Ginoo, ako po si Lu Cheng Xiao ng pamilyang Lu. Hindi ko po alam kung sino ang Three Realms Receptive Heavenly King na sinasabi ninyo. Ihahanda ko po siya para sa inyo. Ang pamilyang Lu ay ano ba? May karapatan ka bang magtanong ng pangalan ng Receptive Heavenly King? Nakakuha kami ng balita na ang Heavenly King ay miyembro ng pamilyang Song. Kapag dumating ang pagkakataon, siyempre makikipagkita sa amin ng Heavenly King. May karapatan ka bang mag-imbita? Ano? Ang Three Realms Receptive Heavenly King ay miyembro ng pamilyang Song. Pamilyang Song? Ang kayang dumaan sa Three Realms? Ang Three Realms Receptive Heavenly King.
na tumutulong sa mga tao na maging immortal ay miyembro ng aking pamilyang Song? Tama, Binibining Song. Ang Receptive Heavenly King ay talagang miyembro ng pamilyang Song. Bukod pa rito, napakalapit ng kaniyang relasyon sa iyo. Umaasa kaming maari mo kaming irekomenda ng mabuti sa harap ng Heavenly King. Miyembro ng pamilyang Song? At malapit pa sa relasyon ni Yaner. Kung gayon, ito ay isang napakalaking swerte. Napakagaling. Buti na lang pinilit ko ang basura na iyon na hiwalayan si Yaner. Ngayon, ako at ang Receptive Heavenly King ay magiging pamilya na rin. Gobernador Chin. Hindi ko po alam kung sino ang Heavenly King na sinasabi ninyo, ano po ba ang kaniyang pangalan. Ako ang kasintahan ni Yaner, kaya masasabi nating pamilya na rin ako ng Heavenly King, huwag na tayong maging formalan. Ikaw? Ikaw ang kasintahan ni Binibining Song? Binibining Song, hindi ba ang asawa mo ay ang 3 Realms Receptive Heavenly King na si Lin Fan? Lin Fan? Ang hari ng langit na tagapaghatid ng 3 mundo, si Lin Fan. Gobernador Qin, hindi po ba kayo nagkakamali? Itong si Lin Fan, isa lang siyang manugang na nakatira sa bahay ng asawa, isang driver lang ng taxi, paanong naging hari ng langit, na tagapaghatid ng 3 mundo siya. Tumahimik ka. Ang titulo ni Hari ng Langit, Lin Fan. Kaya mo bang insultuhin? Miss Song, ano ba talaga ang nangyayari dito? Ang inyong asawa, hindi ba si Lin Fan? Ikaw? At ako? Gobernador Chin, baka po nagkakamali kayo? Si Lin Fan ay isa lang driver ng taxi, paanong magiging hari ng langit na tagapaghatid ng 3 mundo yan? Isa pa, kung talagang may kakayahan siya, bakit pinipilit siyang hiwalayan ng kapatid ko? Hiwalayan? Tama. Nakipaghiwalay na ako kay Lin Fan. Wala na kaming anumang ugnayan. Mga walang mata. Si Hari ng Langit Lin Fan ay hari ng langit na tagapaghatid ng 3 mundo na itinakda ng langit at lupa. Ang mga mortal na nagiging immortal, kailangan silang ihatid ng Hari ng Langit. Ang isang taong tulad nito, kayong pamilya Song ay hindi man lang kayang panghawakan. Tunay ngang karapat dapat kayong bumagsak. Gobernador Qin, hindi po ba kayo nagkakamali? Itong si Lin Fan, isa lang siyang driver ng taxi, paano siya magiging hari ng langit? Aray. Mga walang mata, nangangahas na insultuhin ang hari ng langit. Ang ginseng na ito, mas mabuti pang ipain na lang sa aso. Si Lin Fan, talaga bang siya ang hari ng langit na tagapaghatid ng 3 mundo? Talaga bang si Lin Fan ang hari ng pag-akit ng 3 mundo? Mga walang hiya, pag-iinsulto sa hari. Ang kontrata ay wala ng bisa. Malapit na kayong malugi. Pamilya Song. Hindi, kung malulugi ang pamilya Song, ako... Pamilya Song, pag-iinsulto sa hari, hindi mapapatawad ang inyong krimen. Simula ngayon, ang opisina ng gobernador ng Jiangcheng ay mahigpit na mag-iimbestiga sa pamilya Song. Ang mga ari-arian ng pamilya Song ay kumpiskahin lahat. Opo. Kukumpiskahin lahat? Kung gayon, anong silbi ng pagsisikap ko upang makuha ang pamilya Song at makuha si Song Yan? Hindi maaari. Ang pamilya Song ay ang pinaghirapan ng lolo ko sa buong buhay niya. Hindi ninyo ito matatrato ng ganito. Lin Fan, ang pamilya Song din ang nagligtas kay Lin Fan. Hindi ninyo maaaring tratuhin ng ganito ang lolo ko. Hoy, ano? Pagkaraan ng 3 araw, ang hari ng pag-aakit ng 3 mundo ay maghahatid sa atin. Sa ating daan, magaling, tiyak na pupunta kami. Tiyak na dadalo kami sa piging ng hari. Pagkaraan ng 3 araw, magdaraos ang hari ng pag-akit ng 3 mundo ng piging ng hari sa Jiangcheng. Ang buhay at kamatayan ng inyong pamilya Song ay nakasalalay sa isang ihip ng isip ng hari. Magpakabuti kayo. Ang buhay at kamatayan ng pamilya Song ay nakasalalay lahat sa isang ihip ng isip ng hari. Ako. Ngunit ang hitsura mo ngayon na makasarili, talagang nakakadiri sa akin. Manugang na lalaki? Paumanhin? Binibining Song? Kami ay diborsyado na. Nakalimutan mo na ba? Kami ngayon ay walang anumang koneksyon. Lin Fan? Nagkamali ba talaga ako? Imposible? Hindi maaari, isang taxi driver lang si Lin Fan, isa siyang sutil na inalagaan lang ng aming pamilya Song. Bakit naman siya biglang nagbago ng anyo at naging isang 3 Realms Guidance Heavenly King? Tama, 3 Realms Guidance Heavenly King. May kakayahan siyang maglakbay ng malaya sa 3 mundo.
Isa siyang napakalakas na nilalang. Si Lin Fan ay isa lamang taxi driver. Paanong posible iyon? Yaner, huwag kang magpaloko sa kaniya. Pero, Walang pero. Yaner, 3 taon na kayong magkasama ni Lin Fan. Maliban sa pagmamaneho ng taxi, ano pa ba ang alam niyang gawin? Tiyak na nagkamali si Governor Keane. Oo ate, siguradong nagkamali si Governor Kin. Kung totoo siyang Heavenly King, bakit hindi niya tinulungan si Lolo na makakuha ng immortal position at rango? Sa tingin ko, isa lang siyang manloloko. Makinig kayong mabuti sa akin. Ako ang Three Realms Guidance Heavenly King. Ang nakuha mo ay parang kislap sa tubig. Ang nawala sa iyo ang totoong karangalan at kayamanan. Lin Fan, talaga bang niloloko mo lang ako? Siya. Sabi ko na nga ba, ang Lin Fan na ito ay isang manloloko. Ano? Sabi ng aming ninuno na bihasa sa yin at yang may natanggap siyang balita na ang haring, tagatanggap sa langit ay magsasagawa ng isang pangkalahatang pagtitipon sa lungsod ng Jiang pagkalipas ng 3 araw upang tulungan ang mga tao na makamit ang immortalidad. Pero si Lin Fan ay nandito lang kanina. Wala siyang oras para mag-utos. Sapat na itong patunay na siya, si Lin Fan, ay isang manloloko at tiyak na nagkamali lang sila si Gobernador Qin at ang iba pa. Ang pangkalahatang pagtitipon na iyan ay tumutulong sa mga tao na umakyat sa langit? Ibig sabihin ba niya ng lolo ko? Huwag kang mag-alala, Yaner. Sabay tayong pupunta doon. Sa kasalukuyan, may bakanteng puwesto sa mga opisyal ng langit at lupa dahil sa swerte ng lolo ko, tiyak na bibigyan siya ng paggalang ng haring tagatanggap sa langit at tutulungan si matandang Ginoong Song na sumapi sa hanay ng mga immortal. Lin Fan, talagang wala ka pa rin kuwenta. Isa ka lang driver ng taxi? Pero nagawa mong linlangin ang napakaraming tao? Talagang nabigo ako sa'yo. Ha ha ha. Ha ha ha. Ako si Qin Guang ay pinamunuan ko ang lungsod ng Jiang. Nagtrabaho ng masigasig sa loob ng mahigit 30 taon. Ngayon, sa wakas maaari na akong makumpleto ang aking mabuting gawa. Nagpractice ako ng medisina sa loob ng ilang dekada at sa isang iglap na kumpleto ang aking merito. Ako si Fang De ay wala ng pagsisisihan. Nakakatuwa at dapat batiin. Oo nga, oo nga. Ito. Ano ito? Siya. Dumating na ang tagapaghatid na hari ng 3 kaharian? Kailangan ko siyang pakiusapan? Natulungan si Lolo na makapasok sa trabaho? Para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tagapaghatid na hari ng 3 kaharian? Ikaw ang tagapaghatid na hari ng 3 kaharian? Shh! Pahinahon lang. Huwag masyadong ipagsabi. Ako ay isa lamang. Ordinaryong taxi driver. Tumayo na kayong lahat. Nagpapatawa kayo, makapangyarihang hari. Ang inyong taxi ay kayang maglakbay sa 3 kaharian. Ang mga mortal na nagiging immortal, lahat ay nangangailangan ng inyong paghatid. Paano ninyo masasabing kayo ay ordinaryo lamang? Tama, tama. Oh, tiyak na ito si Ginangsu ng Pamilya Su. Ginangsu, mahusay ang pananaw ninyo. Nakuha ninyo ang paglingap ng makapangyarihang Haring Lin. Aba, mas mahusay kaysa sa Ginangsong. Sige na, kayong 3. Kayo ay nakapasok sa pwesto at sa hanay ng mga immortal ay dahil sa dami ng inyong naipong kabutihan at sa pagkakaroon ng malasakit para sa mundo at tao, kaya hindi na kailangan ang labis na formalidad. Bumaba muna kayo at maghanda. Hahatid ko kayo sa inyong trabaho maya-maya. Mabuti. Kami ay nagpupugay sa tagapaghatid na hari ng 3 kaharian. Makapangyarihang hari. Ang aming matandang Ginoong Song ay may malalim na kagandahang asal. Hinihiling ko na tulungan ninyo at bigyan ng banal na posisyon. Song Yan, ikaw ba? Ay nagmamakaawa sa akin? Lin Fan. Lin Fan. Lin Fan, bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Ito ang Assembly of Reception. At ako ang Heavenly King of Reception of the Three Realms. Kung wala ako, para kanino bukas ang assembly na ito? Kung hindi ako dumating, sino ang inyong sasambahin? Assembly of Reception? Heavenly King of Reception of the Three Realms? Si Lin Fan nga ba talaga? Tama na, huwag ka nang magpanggap. Naadik ka na ba sa pagpapanggap, Lin Fan? Isa ka lang driver ng taxi. Sige lang kung manloko ka sa labas. Pero bakit ka pa nagkakalat dito sa Assembly of Reception? Gusto mo ba talagang mamatay? Nagkakalat? Young Master Lu, ang tigas talaga ng ulo mo. Sinabi ko nang para sa akin ang assembly na ito. Hindi mo ba naiintindihan? Lin Fan, ang galing mong umarte. Sayang at hindi ka naging aktor. Ang Heavenly King of Reception of the Three Realms may kakayahang mamuno sa mundo at kayang kumilos sa 3 kaharian. Ikaw na isang driver ng taxi, ano ang kaya mong gawin?
Tama, Linfan. Ginagawa mo ang lahat ng ito para magsisi ako at makipagbalikan sa'yo, hindi ba? Sinasabi ko sa'yo, imposible iyon. Sinabi ko na, ang gusto ko ay sumikat at lumiwanag. At hindi mo yan kayang ibigay. Sumikat at lumiwanag? Song yan. Ngayon ipakikita ko sa iyo, ang gusto mong pagsikat at pagliwanag ay ikaw mismo ang nagbitaw. Ang tinatawag mong pagmamataas at karangalan ay tatapakan ko ng lubusan. Binata, ang lakas ng loob mo. Lolo, paulit-ulit na sinubukan ng taong ito na magpanggap bilang Heavenly King. Ito ay isang insulto sa Heavenly King. Hinihiling ko na sana, Lolo, parusahan mo ang batang ito. Ikaw ba talaga ang Heavenly King of Reception of the Three Realms? Lolo, anong sinabi mo? Sabi mo siya talaga ang haring tagatanggap ng tatlong mundo? Ito? Paano nangyari yan? Si Linfan talaga ang haring tagatanggap ng tatlong mundo? Tama ang sinabi ni Lolo. Siya ang swerte ng Pamilya Song. Ako mismo ang nagtaboy sa swerte ng aming Pamilya Song. Mukhang may kaunting pangunawa ka pa rin. Ha. Ikaw ang haring tagatanggap ng tatlong mundo? Ha. Kung ikaw ang haring tagatanggap ng tatlong mundo, hindi ba ako ang lolo na may kakayahang makipag-ugnayan sa yin at yang? At ang batas na tumagos sa tatlong mundo? Ha. Wala siyang kahit anong spiritual na paggalaw. Paano siya magiging haring na may ganoong kadakilaan? Talagang ang mayroon siyang apo na gaya niya. Ang apo mo'y walang paningin. Ikaw? Matandang ito, hindi ka rin nalalayo. Ikaw, naglakas loob kang insultuhin ang aming lolo. Ako, Ayos lang. Cheng Xiao, kailangan mong manatiling kalmado. Paano makikipag-agawan ng liwanag ang alitaptap sa araw at buwan? Ang makipag-away sa taong tulad nito? Hindi ba't pinabababa mo lang ang sarili mong antas? tama po ang pangaral ni Lolo. Pero itong batang ito, paulit-ulit siyang nagpapanggap na haring tagatanggap at niloloko kaming lahat. Napakainis niya. Haring tagatanggap. Huwag mo nang sabihing nagpapanggap ka lang kahit na ikaw pa talaga ang haring tagatanggap. Hindi ako natatakot sa iyo. Ngayon, hahayaan kitang makita ng husto. Ha. Ito ay... Nabitawan ka ba sa takot, Ineng? Sinasabi ko sa iyo ang bagay na ito ay ang lisensya sa pag-akyat sa langit. Ang may hawak nito ay maaaring pumasok sa dalawang kaharian ng langit at lupa at maging opisyal. Kahit na ang haring langit ng paggabay sa tatlong kaharian ay makita ito, kailangan niya pa ring bigyan ako ng respeto. Lisensya sa pag-akyat sa langit? Kailangan ko ring magbigay ng respeto? Lao Jun, ano ba itong bagay na ito? Ito. Lao Jun, kung hindi ka magpapaliwanag ng maayos, hindi ko na ipapasa sa iyo ang taong ito. Aray. Haring langit. Huwag kang mag-alala. Haring langit. Huwag kang mag-alala. Ito ay isang sertipiko ng pag-akyat sa langit para sa mga pangalawang henerasyon ng immortal. Ang may hawak nito ay maaaring gumawa ng ilang trabaho sa dalawang kaharian. Maituturing itong benepisyo para sa mga pamilya. Benepisyo para sa pamilya? Pangalawang henerasyon ng immortal? Oo nga. Sa inyong mundo ng tao, ang mayayaman ay may pangalawang henerasyon ng mayaman. Ang makapangyarihan ay may pangalawang henerasyon ng makapangyarihan. Kaya sa pagpasok sa posisyon ng immortal, paggawa ng pildoras ng immortal, natural na may pangalawang henerasyon ng immortal. Hindi. Linfan, ano bang binubulong-bulong mo riyan? Nakita mo ba? Dahil sa lisensya sa pag-akyat sa langit na ito, kahit na ang haring langit ng paggabay sa tatlong kaharian ay kailangang magbigay ng respeto sa aking lolo. Bakit hindi ka pa lumalapit upang magbigay galang? Hayaan mong magsalita ng maganda ang aking lolo para sa iyo. Baka makapasok ka rin sa dalawang kaharian ng langit at lupa at makapagmaneho ng taxi. Ha. Lisensya sa pag-akyat sa langit. Pangalawang henerasyon ng immortal? Hindi ba mas malakas pa ito kaysa sa akin? Na haring langit ng paggabay sa tatlong kaharian? Kailangan ko pang tingnan ang kanilang mukha. Ayoko na. Haring langit, huwag kang magmadali. Haring langit, huwag kang magmadali. Ngayon, kahit na bukas na ang tatlong kaharian, ang pagpasok sa trabaho at pagiging immortal ay kailangan pa ring gabayan mo. Kung gayon, bigyan mo ako ng sagot, ang aking pagiging hari ng paggabay sa tatlong kaharian o itong lisensya sa pag-akyat sa langit, alin ang pipiliin mo? Ito. Huwag kang mag-alala.
Haring Langit, mayroon akong plano. Linfan, hindi mo ba narinig? Hindi ka paluluhod at hihingi ng tawad sa Patriarch? Kung hindi, sa katulad mo, sa paulit-ulit na pagpapanggap na Haring Langit, hindi ka talaga palalampasin ng Haring Langit. Tama ang sinabi mo. Ang lahat ay may kagustuhang gumawa ng mabuti. Bata, kung ngayon ka luluhod sa harapan ko at aaminin ang pagkakamali mo, maaari ko pang pakiusapan ng Haring Langit na huwag ka masyadong parusahan. Ako luluhod? Karapat-dapat ka ba? Anong nangyayari? Linfan, ikaw ba ang may kagagawan nito? Bilisan mo, itigil mo. Isang himala. Ito ay isang himala. Ibig bang sabihin nito na ang Haring Langit ng 3 kaharian ay lalabas na? Linfan? Narinig mo ba ang totoong Haring Langit ng 3 kaharian? Paparating na, kung hindi ka pa humingi ng tawad, wala ka ng pagkakataon. Qiansheng, Yiqi, Kunyu Zhongsheng, ang pagbaba ng Haring Langit sa mundo, pag-uugnay sa 3 kaharian. Binabati ang pista ng Haring Langit ng 3 kaharian. Ang mga immortal ay naghandog ng hurnuhan ng buhay ng langit at lupa. Hurnuhan ng buhay ng langit at lupa, hurno ng pinag-isang kinang universo. Ang hari ng langit na tagapagdala ng 3 mundo ay may ganoong karangalan na pinayagan ang lahat ng immortal sa 3 mundo na ialay sa kanya ang ganoong mahiwagang artefakto. Ang pinag-isang chi ng universo ay lumikha ng lahat ng nabubuhay. Ngayong pista ng Hari ng Langit, ito ay kapalaran ng lahat ng nabubuhay. Upang ipakita ang malawak na pagpapala ng Hari, lahat ng immortal ay maaaring pumasok sa mahiwagang hurno at magkamit ng pagpapala ng immortal. Sa loob ng 7 hakbang ay may kapangyarihan ng kapalaran. Ang mga may malalim na kapalaran ay maaaring pumasok sa 3 hakbang at makakuha ng pagpapala ng 3 baitang. Sa loob ng 5 hakbang ay may pagsubok sa kabutihan. Ang may mataas na moralidad ay maaaring pumasok muli sa 3 hakbang at makakuha ng pagpapala ng 2 baitang. Ang natitirang 2 hakbang ay may pagtatanong sa puso ng langit at lupa. Ang 1 hakbang ay pagsubok ng kalooban ng daanan ng langit at ang 1 hakbang ay pagtatanong ng ugat ng lupa. Ang mga kinikilala ng langit at lupa ay papasok pa ng 2 hakbang at agad magiging immortal. Agad na magiging immortal sa loob ng 3 hakbang? Hindi ba't ibig sabihin, nito ay lahat ay may pagkakataong umakyat sa pagka-immortal? Tunay na malawak na pagpapala ng langit. Tunay na immortal sa itaas? Mayroon akong utos para sa pag-akyat? Maaari ba akong direktang sumama sa hanay ng mga immortal? Tingnan mo, Lao Jun, hindi mo pa pala nare-resolve ang problema, ano? Oh, mayroon ding utos para sa pag-akyat. Ang bagay na ito ay magiging premyo. Ito ay makukuha lamang ng sinumang magbubukas ng hurno. Ito. Grabe, Lao Jun, nang hold up ka na. Bakit ituturing ito bilang iyong handog para sa Hari ng Langit? May reklamo ka ba? Ako. Wala akong pagtutol. Ayan, tingnan mo. Matanda, may kasabihan tayong maganda, huwag ipagyabang ang yaman. Pilit mo pang ipinagyayabang. Iyang tinatawag mong utos sa pag-akyat. Sa langit dito. Oh, ayan, ano na ngayon? Wala ka ng anuman, di ba? Ikaw? Tama na. Ang biyaya ay naibigay na. Lahat ay pumasok sa bulwagan at ipagdiwang ang piging ng Diyos na Hari. Binatang Lu, pero ang lolo ko? Huwag kang mag-alala. Lolo, ngayong wala na tayong utos sa pag-akyat sa langit, ano na ang gagawin natin? Paano? Tayo titingnan ng Diyos na hari ng mataas ngayon? Hindi mahalaga. Ang pamilyang Lu ay may malalim na biyaya. Bukod pa rito, ako, nag-practice ng 100 taon, paanong ako ay walang kakayahan? Ang kailangan lang ay magbukas ng hurno at kumuha ng utos, di ba? Madali para sa akin iyan. Tunay ngang lolo, napakahusay. Kaya ang ganitong klase ng pagsubok ay madaling-madali sa inyo. Ma'am, tama ang sinabi mo. Ha. Cheng Xiao, bakit hindi ikaw muna ang sumubok? Kailangan kong
tingnan ng mabuti kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng banal na hurno na ito. Ako. Ano? Lolo, hindi siguro akma na ako ang sumubok sa kapangyarihang ito. Hindi ba? Ang tunay na immortal ay nagsabi, lahat ng nilalang ay makakapasok sa banal na hurno para makakuha ng tadhana. Si Chen Xiao, nakikita ko na malalim ang iyong swerte, malaya kang sumubok. Huwag kang mag-alala. Kung talagang may mangyari sa iyo, ako na matandang ito ay tiyak na tutulong sa iyo at ikaw ang uunahin kong iligtas. Ako? Ito ay kapangyarihan ng banal na artepakto. Kung magkaroon ng kahit kaunting pagkakamali, ako. Lin Fan, hindi ba't sinasabi mo na ikaw ang tagapag-akit na haring langit ng tatlong daigdig? Ngayong nandito na ang banal na artepakto, may lakas ka ba ng loob na subukan ito? Tama. Lin Fan, hindi ba't sinabi mo na ikaw ang tagapag-akit na haring langit ng tatlong daigdig? Umakyat ka at subukan mo. Tingnan natin kung kinikilala ka ba ng kapangyarihan ng banal na hurno? Tingnan natin kung karapat-dapat ka ba sa pangalang iyan ng haring langit? Kani-kanina lang ay sinasabi mo. Napaluhurin ako at humingi ng tawad. Ngayon, kinikilala mo na akong haring langit? Sa tingin ko, kayo ang mga duwag. Takot na baka ang kapangyarihan ng banal na hurno ang pumatay sa inyo, hindi ba? Nagsisinungaling ka. Huwag ka nang maging matabil, sabihin mo kung may lakas ka ba ng loob o wala. Sige. Ngayon, ipapakita ko sa inyo para kanino ginanap ang asembleya ng pag-aakit na ito at para kanino ibinigay ang banal na hurno na ito. Umakyat siya. Umakyat talaga siya. Ang taong may malalim na swerte ay maaring makapasok sa loob ng 3 hakbang at makakuha ng swerte ng ika-3 ranggo. Baka siya talaga ang may malaking swerte, ngunit siya ay isa lamang driver ng taxi. Driver ng taxi? Malaking swerte? Baka si Lin Fan ay tunay na haring langit ng tatlong daigdig? Taxi driver na may malaking swerte? Posible bang si Lin Fan ay talaga ang Sanji? Jayan Tianwang? Lauzu, ano ba talagang nangyayari dito? Siya ay isang taxi driver lang? Paano siya nakapasok sa loob ng 7 hakbang? Paano siya nagkaroon ng napakalaking swerte? Siya ba talaga ang Sanjay Jayan Tianwang? Imposible. Talagang imposible. Ang Sanjeje Yintian, Wang ay may kakayahang magplano ng lahat at may kapangyarihang maglakbay sa 3 daigdig. Kung sakali, kahit hindi siya nagmula sa pamilya ng mga nagsasanay, dapat siya ay isang matinding nagpapahirap sa sarili. Paano nangyari na siya ay magiging isang taxi driver? Umabante na naman siya. Posible bang makakamit niya ang kapalaran sa loob ng 3 hakbang? Ngunit siya ay isang taxi driver lang. Paanong magiging malaki ang kanyang kapalaran? Lauzu, ito, siya. Naintindihan ko na. Ayaw manakit ng tunay na immortal. Ang taong ito, kahit nakulang sa swerte, pero ang halaga niya ay sa pagiging matapang at naglakas loob na mauna. Kaya hindi nagpataw ng parusa ang batas ng langit. Ito ay isang gantimpala para sa matatapang. Hindi nagpataw ng parusa, gantimpala para sa matapang? Kung ganon, kahit sino, basta't siya ang unang umakyat sa entablado, makukuha ang kapalaran na ito? Kainis? Alam ito ni Lin Fan. Kaya siya naglakas loob na maunang umakyat. Sinasabi niya sa lahat, nababayaran niya ang utang na loob sa lolo, pero napakamakasarili pa rin niya. Lin Fan, huminto ka. Lin Fan, tumigil ka dyan. Sabi mo malaki ang utang na loob mo sa lolo? May utang na loob ka sa pamilya, Song? Ganyan mo ba kami suklian? Song Yan. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Alam mo, na ang unang taong lalapit sa Divine Furnace ay hindi makararanas ng anumang puwersa at makukuha ang pagkakataon? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Ganyan ka pa rin? Alam na alam, pero para lang sa sarili mo? Bakit ang damot mo? Madamot? Song Yan, ako ba ang madamot? Nagtrabaho ako para sa pamilya Song nang walang reklamo, parang isang alipin, sa loob ng 3 taon. At dahil sa tinatawag mong karangalan at kayamanan, hindi mo sinunod ang bilin ng matandang lolo at nakipaghiwalay ka sa akin. May karapatan ka bang tawagin akong madamot? Ako? Sa madaling salita,
Ang talagang madamot ay ikaw. Gusto mo ng karangalan at kayamanan? Gusto mo ang pagkakataong ito? Sige, ibibigay ko sa'yo. Ngayon, ipapaalam ko sa'yo na tayong dalawa ay parang langit at lupa. Lubhang magkaiba. Linfan, ikaw at ang pamilya Song ay talagang parang langit at lupa. Lubhang magkaiba. Ngayon, naiintindihan mo na ba? Hindi kayo naniniwala na ako ang lead in Heavenly King? Hindi ba sabi ninyo, walang puwersa ang divine furnace na ito? Subukan ninyo. Linfan, ikaw, Tama na, Linfan. Akala mo nagpapanggap ka na mapagbigay, kaya hindi na kami lalapit? Sasabihin ko sa iyo, ngayong araw na ito ang bigat ng banal na hurno. Kung nakaya mo isang taxi driver, kakayanin ko rin si Lu Cheng Xiao. Hindi ako naniniwala na ang swerte ko ang panganay na anak ni Lu ay hindi kasing lalim ng isang taxi driver. Umakyat na rin si Boss Lu sa baitang? Talaga? Ang unang umakyat sa baitang upang makakuha ng tadhana ay hindi maaapektuhan ng puwersa ng tadhana. Linfan, ano ba ang masasabi mo ngayon? Shen Xiao, bakit ka pa nakatayo dyan? Ito na ang iyong tadhana. Huwag kang maging mapagpakumbaba. Bilisan mo at magpatuloy, kunin mo na. Boss Lu, bilisan mo at magpatuloy, kunin mo na ang tadhana at sampalin mo ng husto ang mukha ng taxi driver na ito. Ano ba talagang nangyayari? Ang bigat ng puwersa, parang may 1,000 Jin ang bigat, hindi ko talaga maigalaw ang paa ko. Boss Lu, anong problema? Hindi ba't sinabi mo, nagpapanggap lang akong multo? Hindi ba't sinabi mo na ang puwersa ng banal na pugon na ito, kaya kong dalhin at kaya mo ring dalhin? Bakit ka hindi na gumagalaw ngayon? Ay Boss Lu, baka naman mas masahol ka pa sa akin na isang taxi driver? Nakakainis? Nakakainis. Kahit pa may puwersa talaga ng tadhana para subukan ng kapalaran, mas masahol ba talaga ang kapalaran ko kaysa sa isang taxi driver? Nakakainis. Ayan na, aakyat na sa pangalawang hakbang. Kapag umakyat sa 3 hakbang, makukuha na ang tadhana ng 2 antas. pero bakit parang pakiramdam ko, nahihirapan umakyat si Boss Lu? Iba talaga ito, kaysa sa pag-akyat ni Linfan kanina. Hindi ba't hindi kayo naniniwala na ako ang hari ng tagapag-anyaya? Hindi ba't sinabi nyo, walang puwersa ang banal na pugon na ito? Subukan ninyo. Huwag mong sabihin, may puwersa talaga ang banal na pugon na ito? Talaga bang si Linfan ang hari ng tagapag-anyaya ng 3 mundo? Baka naman. Talagang may matinding presyo ng Diyos ng pugon na ito? Si Linfan ba talaga ang hari ng pagsalubong ng 3 kaharian? Ito na ang pangalawang hakbang. Ito na ang pangalawang hakbang. Kailangan lang niyang Master Lu na humakbang ng isa pa para makuha ang biyaya. Hindi maaari. Ang hakbang na ito ni Chen Xiao ay hindi pangkaraniwang mabigat. Baka naman ang Diyos ng pugon na ito ay talagang may anumang uri ng presyon. Talagang may presyon? Kung ganoon, bakit si Linfan ay napakadaling makalakad kanina? Baka naman, kinakaya niya ang presyon habang naglalakad? Mas marami ba talaga ang kanyang kapalaran kaysa kay Young Master Lu? Hindi ito posible. Imposible. Talagang imposible. Ako ang nakatatandang master ng pamilya Lu. Ang pamilya Lu namin ay isang nangungunang angkan. Paano mangyayari na ang aking kapalaran ay hindi mapantayan ng isang taxi driver? Kumusta? Young Master Lu? Ngayon naniniwala ka na ba na may presyon ang Diyos ng pugon na ito? At naniniwala ka na ba na sa pagitan nating dalawa ay parang ulap at palakas sa balon? Malaking kaibahan? Yunlong, palakas sa balon, pagkakaiba ng langit at lupa, nangahas kang tawagin akong palakas sa balon at sabihing malaki ang pagkakaiba natin. Sige, ipapakita ko sa iyo kung sino ang Yunlong at kung sino ang palakas sa balon. Chen Xiao, wag.
hindi pa dumarating ang kapalaran, ang sapilitang pagtapak ay tiyak na sasalungat sa batas ng kalikasan. Oo nga, young Master Lu, makinig sa payo para magtagumpay. Bumaba ka na lang. Ito? Paanong nangyari? Posible bang ang kapalaran ni Young Master Lu ay mas mababa kaysa kay Lin Fan? Baka si Lin Fan talaga ang may malaking kapalaran? At siya ang swerte ng pamilyang Song? Hindi. Imposible. Paanong tatalunin? Ako ng isang super ng taxi? Ako. Cheng Xiao, huwag. Tapos, Huwag. Ito, ang pagtapak pa lang ng kalahating hakbang ay nagdulot na ng pagyanig sa banal na pugon. Kung pilitin mo pang sumulong, tiyak na ikaw ay babalikan. Chen Xiao, bumalik ka na agad. Nakakainis. Babala? Bakit? Ako ang nakatatandang binata ng pamilya Lu. Ang aking lauzo ay may selyo ng pag-akyat sa langit. Bakit hindi ako makakuha ng kahit isang ikatlong baitang na oportunidad? Hindi ako sumasang-ayon. tunay na Young Master Lu, talaga namang may marangal na asal? Hindi tulad ng ilang taxi driver, pinapairal ang kanilang kayabangan kahit masakit, nakatsamba lang sa magandang kapalaran, iniisip na nila na sila ay may silbi na? Ang pagkakataon ay bahagi rin ng kakayahan. Isa pa, hindi masarap ang bungang pilit na inabot at ang labis na kasakiman ay nagdudulot ng kapahamakan. Lu Xiao, mas mabuting bumaba ka na agad. Ang pilit ng paghakbang ay tiyak na magdadala ng ganti. Lin Fan, tumahimik ka. Hindi masarap ang bungang pilit na inabot, pero nakakapawi naman ng uhaw. Ikaw na isang driver lang ng taxi. Sino ka para payuhan ako? Itong pagkakataon na ito, dapat ay makuha ko. Hindi maganda. Ang swerte ay hindi maganda at nagalit ang banal na pugon. Chen Xiao, bumaba ka na dali. Isang pugon lang, bakit niya ako kamumuhian? Hindi ako papayag. Lu Xiao, Pesteng yawa. Isang pugon, naglakas loob pang saktan ako. Ako ang nakababatang Panginoon ng pamilya Lu. Bakit hindi ko makuha itong pangatlong uri ng pagkakataon? Bakit ang isang driver ng taxi na tulad niya ay parang walang hirap? Lu Xiao, huwag ka nang magalit. Si Lin Fan ay nagkataon lang na swerte, unang umakyat sa entablado, kaya hindi siya napilitan. Ikaw ay nakaranas na ng kapangyarihan ng biyaya at nakapaglakad ka ng 2.5 hakbang. Napakagaling mo na. Tama, Lu Xiao, kung si Lin Fan ang aakyat ngayon, baka hindi siya makatapak kahit isang hakbang. Ang utos ng pag-akyat sa immortalidad ng lolo mo ay nasa pugon pa rin. Ikaw ay magiging isang natatanging tao balang araw? Hindi makakatapak kahit isang hakbang? Mukhang bibiguin ko kayo. Sinabi ko na, ang pagtitipon ng pagtanggap na ito ay para sa akin. Ang sagradong pugon na ito ay iniaalay din para sa akin. Kahit pa ang tinatawag ninyong utos ng pag-akyat sa immortalidad, pasensya na. Sa akin na rin ito. Ikaw. Shen Xiao. Lin Fan, kung hindi ka magsasalita, mamamatay ka ba? Isa ka lang namang taxi driver. Nagkataon lang na swerte ka at naunahan mo sila. Si Lu Xiao ay tunay na pambihira. Iniisip mo ba talaga na mas maganda ang kapalaran mo kaysa kay Lu Xiao? Nauna? Swerte? Song Yan. Ngayon, sisiguraduhin kong magsisi ka ng lubusan. Lin Fan, anong gagawin mo? Aakyat ka rin ba sa entablado? Tama ka, Song Yan. Sinabi ko na, ang nakuha mo ay isang malaking ilusyon lamang. Ang nawala sa iyo ay ang tunay na kayamanan at karangalan. Ngayon, panoorin mo ito ng maigi. Dapat mo ring malaman, ang nakuha mo ay isang malaking ilusyon lamang. Ang nawala sa iyo ay ang tunay na kayamanan at karangalan. Mali. Amba talaga ako? Yaner, anong mali sa'yo? Pumili ka lang ng mas mabuting tao. Huwag kang mag-alala, Yaner. Hindi ito ang unang beses na umakyat siya sa entablado. Itong puwersa sa pagkakataong ito, hindi niya kayang tiisin. Oo nga ate, nagpapanggap lang. Si Lin Fan na kalmado.
Gusto niyang pagsisihan mo para makuha ang atensyon mo. Ano bang mali sa'yo? Ang lahat ng ginagawa mo ay para sa ating pamilya Song. Tama, ang lahat ng ito ay ginagawa ko para sa pamilya Song. Para sa lolo. Ano bang mali sa akin? Lin Fan, gusto mong magsisi ako, hindi ba? Sinasabi ko sa iyo? Imposible. Pagsisisi? Song Yan, ang pagsisisi mo ay para sa akin. Walang halaga. Sinabi ko na. Putol na ang ugnayan nating dalawa, wala nang koneksyon. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano talagang nawala sa iyo. Dalawang hakbang, nakapaglakad siya ng dalawang hakbang. Hindi, ba niya naramdaman ang bigat ng aura ng kapalaran? O baka, naman talaga mas maganda ang kapalaran ng isang super ng taxi kaysa sa akin, isang binata ng marangal na pamilya. 2 hakbang ang nagawa niya, kasama ang hakbang na ginawa ni Lin Fan. Mayroon na siyang 3 hakbang, sa 3 hakbang nakakuha siya ng 3 antas ng swerte. Talaga bang mayroong swerte si Lin Fan? Ang pumasok sa 3 hakbang ay makakakuha ng biyaya at pagpapala ng kapalaran. Ang swerte ay mananatili sa iyo at mula ngayon, ang iyong biyaya ay magiging pangmatagalan at walang anumang kalamidad ang makakaabot sa iyo. Pangmatagalang swerte at walang kalamidad ang makakaabot sa kanya? Nakakainis. Ito ay inihanda ng lahat ng mga Diyos para sa hari ng tagapamahala ng 3 mundo at ang isang super ng taxi ay nag-aaksaya lamang nito. Pangmatagalang swerte at walang kalamidad ang makakaabot sa kanya. Ito ba ang malaking kapalaran na sinasabi ng lolo at ito ba ang dahilan kung bakit niya pinapunta sina Lin Fan sa pamilya Song? Baka. Nagkamali talaga ako. Wala yan ate? Pangatlong antas na kapalaran lang naman yan? Kahit pa punong-puno siya ng swerte? Ano ngayon? Super lang naman siya ng taxi. Ang pamilya Lu ay ang angkang mayaman sa Jiangcheng? Hindi ba't mas magaling kami sa kanya ng 100 beses? Isang ordinaryong tao, kahit pa maganda ang swerte, hindi niya pa rin mapapantayan ang kahit ni isang hibla ng pamilya Lu habang buhay. Lin Fan, iyan ba ang tinatawag mong karangyaan at yaman? Inakala mo ba na dahil dito ay pagsisisihan kong nakipaghiwalay ako sa iyo? Nagkakamali ka? Mas lalo mo lang akong sinasaktan sa ginagawa mo. Ang swerte mo, ang kapalaran mo, sa harap niyang master. Lu ay hindi na yan mahalaga. Tama, Lin Fan? Sa tingin mo ba ay magmamakaawa kami? Sa iyo na bumalik ka sa pamilya Song? Nananaginip ka? Pangatlong antas na kapalaran lang yan kapag nagbigay ng magandang salita ang matandang ninuno ng pamilya Lu sa Celestial King na mag-aakay sa 3 mundo. Marami pa niyan. Tama, Lin Fan. Ikaw ay isang karaniwang manok. Kahit palagyan ng balahibo ay hindi ka pa rin magiging ginintuang phoenix. Ikaw na, isang super ng taxi. Kahit papunong-puno ka ng swerte ay sayang lang. Bumaba ka na agad. Tama, Lin Fan. Ito ang celebration. Party para sa Celestial King na mag-aakay sa 3 mundo? Nakakuha ka lang naman ng pangatlong antas na kapalaran. Ano pang ginagawa mo diyan? Gusto mong magpasikat? Ang mang-agaw ng pansin, nakakahiya talaga. Nakakahiya. Nangunguna sa lahat. Song Yan. Sabi ko na, yuyurakan ko ang pagmamataas mo sa ilalim ng aking paa at ipapaalam ko sa iyo na magkaiba tayo ng mundo. Ngayon, saan pa lang tayo? Ito? Anong ginagawa ni Lin Fan? Aabante pa siya? Hahakbang pa ng 3 beses? Pero ang pagsubok ng Deze, siya, si Lin Fan, isang taong puro kasinungalingan, isang sinungaling na driver, paanong nangahas siyang tanggapin ang pagsubok ng Deze? Lin Fan, hindi ka na nakontento. Talagang ang galing sa mababang uri, hindi na inisip ang buhay nang makita ang pagkakataon. Titingnan ko kung gaano katagal siya si Lin Fan makakatagal. Ito, paanong posible ito? Si Lin Fan ay puno ng kasinungalingan, nagpanggap pa bilang ang hari ng pagtanggap ng 3 mundo. Paanong nangyari na? Walang hirap? Siguro, nasira ang kala na ito? Kalokohan. Ang banal na artepakto na ito ay personal na ibinigay ng isang totoong immortal. Paanong magkakamali ito? Ibig sabihin lang nito, ang taong ito ay pumasa sa pagsubok sa pagkatao at hindi siya nagsinungaling. Hindi nagsinungaling? Kung gayon si Lin Fan, talaga bang ang hari ng pagtanggap ng 3 mundo? Hindi maaari.
Talagang hindi maaari. Ang taga-akay na makalangit ng tatlong mundo, Three Realms Envoy King, paano naman magiging isang ordinaryong taxi driver lang? Lolo, bakit naman ganoon? Kung si Lin Fan ay nagkunwaring taga-akay na makalangit ng tatlong mundo at nagpakalat ng malaking kasinungalingan, hindi ito naaayon sa pagiging may mataas na moralidad. Bakit hindi pa siya nakararanas ng kabalintunaan? Ito. Imposible yan. Si Lin Fan ay isa lamang taxi driver. Ang ginagawa lang niya ay maghatid ng mga pasahero. Paano siya magiging taga-akay na makalangit ng tatlong mundo? May mali rito. Taxi driver, nag-aarkila ng pasahero. Naiintindihan ko na. Isang ang biyaya. Napakasuwerte ng batang ito. Suwerte? Lolo, maaari mo bang sabihin? Ano ang ibig sabihin nito? Ang batang ito, bagaman isa, lamang siyang taxi driver, ngunit kung kaya niyang lampasan ang kapangyarihan ng biyaya at suwerte, ibig sabihin, may suwerte siya sa buhay. Tiyak na noong naghahanap siya ng pasahero, naihatid niya ang taga-akay na makalangit. Nagpapasalamat ang taga-akay, kaya hindi na siya pinansin sa pagpapanggap niya. Kaya naiipasa niya ang unang hakbang ng pagsubok ng kabutihan. Kung magpapatuloy pa tayo, baka maging mahirap na ang ating sitwasyon. Ganoon pala. Napakasuwerte ng batang ito. Lin Fan, talaga namang napakasuwerte. Nakakakilala ka pa pala ng Three Realms King of Guidance. Kaya pala sinasabi ni Lolo na ikaw ang bituin ng kapalaran ng pamilya Song. Pero, kahit gaano pa kaganda ang swerte mo, hindi ka pa. Aring karapat dapat sa akin. Ang lalaking mapapangasawa ko ay yung magbibigay sa akin ng matinding karangalan. Ang mga bagay na yan, hindi kayang ibigay ng swerte mo. Hindi ko kayang ibigay? Song Yan? Sige, panoorin mo. Kung suwerte lang ba talaga ako, o baka naman ang karangalang hinahanap mo ay nasa akin na. Ano? Paanong nangyari iyon? Siya? Sino ba talaga siya? Ito. Paanong nangyari ito? Sino ba talaga siya? Pumasok ka pa ng 3 hakbang, patibayin ang iyong kalooban. Taasan ang iyong karangalan, manatiling may malakas na espiritu. Mula ngayon, aatras ang kasamaan at walang sakit na makakahawa. Aatras ang kasamaan, walang sakit na makakahawa. Tunay, talagang may pagkakataon na namang bumaba. Si Lin Fan na ito, bakit niya nakayanan ang pagsubok ng biyaya? Bakit ba talaga? Imposible, hinding-hindi ito mangyayari. Baka naman ang isang taxi driver na tulad niya ay naging tagapaghatid sa 3 mundo o tagapagligtas ng Tianwang? Isang mortal lang siya? Paanong nakarating siya sa ganitong antas? Kumusta, Song Yan? Ito ba ang libu-libong liwanag na gusto mo? Ito ba ang sinasabi mo na tinatawag kong swerte? Sinabi ko na sa'yo, ang nakuha mo ay parang bulaklak lang sa salamin. Ang nawala sa iyo ay ang tunay na kayamanan at karangalan. Karangalan at kayamanan. Napakalaking kaluwalhatian. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Lalapit pa ba siya at tatanggapin ang pagsubok ng langit at lupa? Imposibleng magawa ito ng isang ordinaryong tao. Dalawang hakbang ulit. Ang huling 2 hakbang na ito, ang isa ay pagsubok ng langit at ang isa ay pagsubok ng lupa. Si Lin Fan humakbang siya ng 2. Ibig bang sabihin nito ang pagsubok ng langit at lupa ay sasagutin niya ng sabay? Imposible. Talagang imposibleng mangyari ito. Ang pagsubok ng langit at lupa, direktang tumatama sa kaibuturan ng puso. Paano niya na isang ordinaryong tao sasagutin ang 2 pagsubok ng sabay? Lin Fan, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Mayroon ka bang ganyan kalaking potensyal? Ang pagsubok ng langit at lupa, nagtatanong tungkol sa buhay, nagtatanong tungkol sa kamatayan, nagtatanong tungkol sa kaibuturan ng puso. Ano ang kaibuturan ng puso sa pagsubok na ito? Ano ang kaibuturan ng puso?
Ano ang ibig sabihin ng tunay na kalikasan ha? Ang pinakakinatatakutan ng mga naging immortal ay ang hindi matatag na puso. Hindi ko inaasahan na may ganitong tanong ang pagsusuri sa puso ng langit at lupa. Hahaha, paano? Malalaman ng isang mortal kung ano ang tunay na kalikasan. Sobra sa kasakiman, naglakas loob ka pa ring umabante. Linfan, akala ko kung anong kakayahan mo. Kahit pa may connection ka kay Tianwang, itong dalawang pagsubok ng langit at lupa, hindi ka naman siguro bibigyan ng madaling daan, hindi ba? Tingnan natin kung paano ka makakadaan. Ano ang tunay na kalikasan? Linfan, bumaba ka na kung hindi mo kaya. Ang tanong na ito ay masasagot lamang ng totoong gabay na si Tian, Wang ng 3 kaharian. Isa ka lang driver ng taxi, kaya huwag ka nang magsayang ng oras. Tama, Linfan. Swerte ka na. Nakakuha ka na ng 2 pagkakataon. Huwag ka nang masyadong magmatigas diyan. Ano ang tunay na kalikasan? Ang hindi ikakahiya sa langit sa pagtingala at hindi ikakahiya sa lupa sa pagyuko. Wala akong kahihiyan sa Diyos. Wala akong kahihiyan sa lupa. Hindi ko inasahan na ang batang ito ay may ganitong pananaw. May ganitong pananaw? Ano ngayon? Hindi pa rin niya sinasagot kung ano ang ibig sabihin ng tunay na layunin, kaya hindi ito mabibilang. Ang pagkilos ay walang kahihiyan sa tao. Ang pagtigil ay walang kahihiyan sa puso. Ang kawalan ng kahihiyan, iyon ang tunay na layunin. Ang kawalan ng kahihiyan ang tunay na layunin. Ang kawalan ng kahihiyan ang tunay na layunin. Naintindihan ko na. Naintindihan ko na. Ang kawalan ng kahihiyan, ang tunay na layunin, kinikilala ng langit at lupa, ang pagsubok na ito ay maaaring lagpasan. Nakapasa siya. Si Linfan ay talagang nakapasa sa huling pagsubok na ito. Ang utos ng pag-akyat sa langit ay ang utos ng pag-akyat sa langit ng lolo ng pamilya Lu. Ang may hawak nito ay maaaring papuntahin sa langit ng Celestial King ng 3 mundo upang maging immortal. Ito ay isang napakalaking pagkakataon. Lolo, yan ay ang utos ng pag-akyat sa langit ng ating pamilya, Lu. Kunin mo na ito sa kanya. Ang utos na ito ay sinabi ng isang tunay na immortal. Ibinigay ito sa taong nagbukas ng pugon. Kung kukunin natin ito ng walang paalam, baka magdusa tayo sa parusa ng tunay na immortal. Ngunit, marahil, mayroon pa ring pagkakataon. Kaibigan, kanina ay naging mapangahas ako sa aking mga salita. Pakiusap, huwag mo akong masamain. Ikaw ay may ganitong swerte sa immortalidad na kinilala ng langit at lupa, kahanga-hanga. Pero, itong utos ng pag-akyat sa langit, mukhang hindi mo kayang panatilihin. Hindi kayang panatilihin? Matandang halimaw? Ano ang ibig mong sabihin? Kaibigan, bata ka pa at pinoprotektahan ka pa ng Celestial King, maaga o huli ay magkakaroon ka ng pagkakataong maging immortal. Kung gayon, ibalik mo na lang sa akin itong immortality token. Sinisiguro kong hindi. Ako magkukulang sa iyo, Tama. Linfan, ginagawa mo lang. Ito para patunayan sa akin na hindi ka isang walang silbing taxi driver, hindi ba? Hindi ba't kinuha mo ang immortality token para tulungan si Lolo? Na makasali sa hanay ng mga immortal at makakuha ng posisyon? Kung gayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Basta't ibigay mo sa akin ang immortality token, papatawarin na kita. Patawarin? Song yan. Anong karapatan mo para patawarin ako? Ang tanging tao na may utang ako ay si matandang G, Song. Tungkol naman sa iyo, matagal na tayong naghiwalay at wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Nakalimutan mo na ba? Ako. Tungkol naman sa immortality token na ito, ang mga pangalawang henerasyon ng immortal, pangalawang henerasyon ng mayayaman, at ang mga hindi nagsisikap ay magiging immortal? Paano magkakaroon ng ganyang patakaran? Aray. Ikaw, anong gusto mong gawin? Ang immortality token na ito, sa simula pa lang ay hindi na dapat umiral sa mundo. Basag. Basag. Binasag niya ang immortality token. Isa itong pag-insulto sa lahat ng immortal.
Ikaw, sinira mo ang immortality token. Walang hiya ka. Ininsulto mo ang dignidad ng mga immortal. Kahit pa may koneksyon ka sa Heavenly King ng Three Realms, hindi ka niya poprotektahan. Hulihin. Dakpin siya. Sino ang magtatangkang galawin ng Heavenly King? Galawin ang Heavenly King. Si Quifu, ang pinakamayamang tao. Si Qin Guang, ang gobernador. Si Fang De, ang medikal na pilosopo. Itong tatlong tao, sila ang tatlo na aakyat sa langit sa Heavenly King's banquet na ito. Sila ang tatlong taong may dakilang merito. Narito na sila. Ibig sabihin, ang Heavenly King ng Three Realms ay lalabas na ngayon mismo. Kami ay nagpupugay sa Heavenly King ng Three Realms. ng Three Realms. Kami ay nagpupugay sa Heavenly King ng Three Realms. He Heavenly King? Sinasamba ba nila si Lin Fan? Ibig bang sabihin si Lin Fan talaga ang Heavenly King ng Three Realms? Kami ay nagpupugay sa Heavenly King ng Three Realms. Kayo? Si Lin Fan ba talaga ang Heavenly King ng Three Realms? Paano nangyari iyon? Isa lang siyang driver ng taxi, isang manugang na ayaw ng pamilya Song. Paano siyang magiging Heavenly King ng Three Realms? Song yan. Ngayon, naiintindihan mo na ba kung ano talaga ang nawala sa iyo? Hindi. Imposible. Pekeng-peke yan. Fang De. Sa pagliligtas ng mga tao sa mundo at paggawa ng napakaraming kabutihan, sasakay ka ngayon sa espesyal na sasakyan ng tatlong kaharian, papunta sa langit upang maging immortal na manggagamot. Salamat, Haring Langit. Quifu, sa paggawa ng mabuti para makaipon ng swerte at sa pagkumpleto ng iyong mga mabuting gawa sa mundo, sasakay ka ngayon sa espesyal na sasakyan ng tatlong kaharian, papunta sa mundo ng mga patay upang maging hukom. Nakatutupad ang salita? At tumutulong na maging immortal ang iba ako? Qin Guang, bilang isang gobernador na nagdala ng kasaganaan sa isang lugar, sasakay ka ngayon sa espesyal na sasakyan ng tatlong kaharian, papunta sa templo ng Diyos ng lungsod ng Jiangcheng upang maging Diyos ng lungsod ng Jiangcheng. Salamat, Haring Langit. Ang huling anting-anting na ito, si matandang Guro Song ay nagkaroon ng utang na loob sa akin. Ako,